Ang katawan ng taong ito ay napakalaki na isang hakbang lang ay nagpapayanig na sa lupa. Hindi sila naniniwala sa lindol, ngunit kapag naglakad si Batang Hein para magugunaw ang mundo. Lahat ay lubos na nagulat, pero bata pa siya at ilang tonelada lang ang timbang niya. Kaya nangarap siyang maging pinakamataas na pinuno ng sining ng pakikipaglaban. Ngunit kahit isang lamok na dama po sa kanyang leeg ay sapat na para siya'y mabigla at mabuwal. Narinig ang pagbagsak ng kanyang dambuhalang katawan hanggang sa kabila ng bansa. Siya ba ang nagdudulot ng lindol sa Japan, mataba at walang kwenta ang katawan mo? Ngunit alam niya na darating ang panahon na may isang tao na darating at wawasakin ang buong Merem, ang walang utang na loob na lingkod na lilito ay tunay na kahanga-hanga at nagawang pag-isahin ang buong Merem. Namatay rin ang kanyang mga magulang sa kaguluhang kanyang idinulot. Kaya't ang isang karaniwang tao na mahina tulad niya ay tinanggap bilang alagad ng 6 na maestro ng pangunahing mga sekta na sumailalim sa impyernong pagsasanay kung saan mas masahol pa ang mabuhay kaysa mamatay. Sinubukan nilang tusukin siya ng buhay. Sinubukan nilang i-freeze siya ng buhay. Sinubukan nila ang apoy. Pinatibay nito ang kanyang katawan. At lahat ng ito ay plano ng kanyang master upang siya'y maging napakalakas. Pagkatapos ay ibinalik siya sa nakaraan upang baguhin ang kapalaran ng mundo. Ngunit hindi niya inakala na mapupunta siya sa matabang walang silbing katawan ni Hyun na hindi makapagprakti ng martial arts. Sa kasalukuyan, siya ay ginagamot ni Jang Song. Habang iniisip ni Sian kung paano talunin ang walang utang na loob na lingkod ng sekta na magdudulot ng kaguluhan, naalala niya na kailangan muna niyang makuha ang virgin ginseng bago ang lingkod na iyon. Ang doktor at ang tagapag-alaga ni Sian ay patuloy na nagtatalo tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi siya makapag-isip ng maayos hanggang sa maalala niyang makukuha ng lingkod ang birheng ginseng sa loob ng 6 na buwan. Kailangan niyang kumilos agad. Agad siyang tumayo at sinabi sa kanyang ama na kailangan niyang maglakad. Agad na tumawag ang kanyang ama ng mga tao upang magdala ng malaking upuan, ang pinakamalaki na mayroon. Ang mga magdadala ng upuan ay kailangang pinakamalakas, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang maglakad mag-isa. Gayunpaman, agad na tinawag ng kanyang ama ang mga bantay upang tulungan siya na nagpakita ng tagpo na nagpaluha sa matanda. Hindi pa siya nakalakad mag-isa mula nung siya ay 10 taong gulang. Sa mga sumunod na araw, nagsanay siya ng husto sa paglalakad sa mga bakuran sa loob ng 1 buwan. Pero ang mabigat na katawan na ito ay wala pa ring senyales ng pagbabago. Pati nga siya'y tumuntong sa timangan para tingnan. Pero kahit 1 buong kawan ng baboy ang umakyat, hindi man lang natinag si Haim. Pati ang lubad sa gilid ng mga baboy ay naputol. Habang sinusubukang alalahanin ni Hyun ang pangalan ng lingkod na magdudulot ng kaguluhan, pinapakalma siya ng kanyang tauhan na sinasabing ang pagbabawas ng timbang ay hindi isang bagay na magagawa agad-agad. Kailangang mag-focus sa dieta, bawasan ng asukal, dagdagan ng protina, at mag-ehersisyo para palakasin ang mga kalamnan. Maaaring tumagal bago maging maayos ang kalagayan ng batang Panginoon pero wala itong pakialam si Hyun. Gusto lang niyang maalala ang pangalan ng walang utang na loob na lingkod na iyon. Mukhang nawala kay Hyun ang alaala tungkol sa lingkod ng siya'y muling isinilang. Pero gayunpaman, lilito siya sa probinsya ng Anhui upang maghanap ng birheng ginseng. Baka matagpuan niya ito sa pagkakataong ito. Iniisip ang eksena kung saan pipigilan niya ito gamit ang kanyang di matatalong lakas, tumatawa siya ng lubos na nasisiyahan, iniisip na pagkatapos niyang harapin ito ay magkakaroon siya ng tahimik na buhay. Anong pangarap? Iniisip ng kanyang tauhan na baka nabaliw siya dahil sa mabilis na pagbawas ng timbang. Nabigla siya sa biglaang pagbabago at tumakbo para tawagin ang doktor. Agad niyang dinala si Jang na tumatakbo papunta sa kanya. Si Jang Soyong, na sa edad na 30 ay sumali sa pagsusulit para maging personal na manggagamot ng emperador. Sumailalim siya sa serye ng mahuhusay na pagsusulit upang maging doktor sa parehong panahon. Sa edad na 50, nakamit niya ang kaliwanagan at nakabuo ng sarili niyang medikal na pamamaraan. Ito ang kanyang tagapagligtas at susi sa pagpapaganda ng kanyang katawan na atletiko. Tinanong niya kung maaari bang ihanda agad ang iba't ibang uri ng mga lunas para sa pagpapapayat. Sinabi ng masayang lalaki na posible nga ito. Kaya tinanong ni Hyun kung magagawa ito sa loob ng 6 na buwan. Ngunit aabutin ito ng 3 taon at kailangan niyang mag-ehersisyo. Pinatay ni Hai ng isang lamok sa leeg ng kanyang doktor habang tinatawag itong isang manloloko. Gayunpaman, naisip ng doktor ang isang paraan upang mabilis siyang pamayat. Kung hindi siya makalakad sa lupa, dapat siyang maglakad sa ilalim ng tubig. Sa wakas, nakarating siya sa isang kalapit na batis. Ang mga lalaking nagbuhat sa kanya hanggang doon ay sobrang pagod na. Dahan-dahang yumuko si Hein upang pumasok sa tubig. Inakala niyang makapagpapahinga ito sa kanyang katawan. Mawawala ang bigat sa kanyang mga buto at kalamnan. Bigla siyang nadulas at nahulog sa malalim na tubig. Para bang lulutang siya dahil sa kanyang malaking tiyan na parang lobo. Ngunit bigla siyang lumubog tulad ng isang submarino at ang kanyang vessel ay hindi pa rin kumikilos. Iniisip na masaya siyang lumalangoy. Ngunit hindi alam ng kanyang vessel na siya ngayon ay isang submarinong walang oxygen. Inakala ng vessel na may potensyal siyang maging profesional na manlalangoy hanggang sa binalaan siya ng isa pang vessel na maaaring mas matarik ang daloy ng ilog kaysa inaasahan at baka siya'y lumubog tulad ng isang submarino. Tumingin ang vessel sa tubig ng walang pag-unawa. Ngunit ngayon, napagtanto niya na nalulunod ang kanyang Panginoon. Natarante siya at tumakbo para iligtas ito. Pero sa totoo lang, isang ordinaryong tao tulad nila ay hindi kayang buhatin ang higanteng katawan ni Han papunta sa pampang. Samantala, nagsimulang mawala ng lakas si Batang Han.
Malinaw na bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng katawan na ito noong siya ay 2 taong gulang. Kinailangan niyang pagdaanan ng mga kakilakilabot na bagay. Namatay ang kanyang ina sa pagprotekta sa kanya. Sa sandaling iyon, isang dalaga ang humila sa kanya papunta sa pampang at iniligtas ang kanyang buhay. Maraming salamat. Salamat. Sa wakas nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Ang Basil noong sandaling iyon ay humaharap sa galit ng ama ni Han. Ngunit matapos malaman na ang lahat ay kagagawa ng doktor, ipinaliwanag ng lalaki na muntik nang mapahamak sa kamay ng ama ni Han na nalungkot ang binata matapos ma-reject at nagpasya siyang magbawas ng timbang. Pagkatapos ay binanggit niya ang pamamaraan ng pagbabawas ng timbang sa ilalim ng tubig na napaka-epektibo. Ngunit gusto niya ang kapatid, ang babaeng nagpadala ng kanyang alalay upang iligtas siya sa talon ay nagsabi na hindi naman kailangang pumunta ng ganoon kalalim sa talon para magbawas ng timbang. Ngayon sa kanyang kwarto, nagising siyang muli at nakita ang kanyang magandang ate. Hindi siya makapaniwala na ang magandang dalagang iyon ay kapatid niya. Malinaw na siya ay mataba at hanggal, ngunit mayroon siyang napakagandang kapatid na may pambihirang kagandahan. Tinanong ng alalay ng kanyang kapatid kung maaari siyang tulungan tumayo. Iniisip niyang imposible para sa kanya na gawin iyon mag-isa, pero madali siyang binuhat at sinabing wala lang iyon. Kinabukasan, dinala siya sa lugar na inihanda para sa kanyang pagsasanay sa pagpapapayat. Ang mga tagapaglingkod ay kakaibang masayahin. Nakakapanibago makita ang mga tao na masaya habang nagbubuhat ng isang kasing bigat ng mamait. Pagdating nila, abala ang lahat sa paggawa ng isang napakalaking maliit na pool para sa kanya. Malinaw na ideya ito ng nakatatanda niyang kapatid na babae, para hindi na niya kailangang gamitin ang delikadong batis. Medyo kakaiba ito para kay Hyan, pero nang makita niyang tapos na ang pool, natuwa siya. Ngumiti ang mga tao habang pinapanood siyang lumapit dito at binati pa siya para dito. Lahat sila'y nagpagod para sa isang bagay na tila walang saysay. Paano naging masaya ang kahit ano rito? Tinanong niya ang Vassal tungkol sa kanyang ampon na ama, ang pinuno ng pamilya. Sa mata ng Vassal, ang matandang lalaking iyon na puno ng muscle ay mukhang marangal. Kaya sinabi niya na ang patriarka ay ang dakilang nakatatandang disipulo na iginagalang ng lahat, isang simbolo ng katapatan at kabutihan. Pero para kay Hyan, ang kanyang ama ay isa lamang matandang lasenggo. Dagdag pa ng Vassal, tuwing may tagutom, binubuksan niya ang kanyang mga imbakan at namamahagi ng pagkain at damit sa lahat. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang siya ng buong bayan. Mabilis na napagtanto ni Him na naging pabigat siya mula pagkabata. Kahit wala siyang gawin, bilang anak ng patriarka, palagi siyang magkakaroon ng pagkain at maginhawang buhay. Napatawa siya ng malakas na ikinagulat ng lahat. Kinabukasan, nang matapos ang pool, tumalon si Him at nagpakawalan ng malalaking alon sa paligid. Pagkatapos, inutusan niya ang bantay na magdala ng higanteng batong bola para atali sa kanyang binti bilang pagsasanay. Ginawa ng bantay ang utos. Nang may tali na ito sa binti ni Him, inihagis ng lalaki ang batong bola ng buong lakas, dahilan upang lumipad si Him sa ere. Ang pool na ito ay dapat mababaw, ngunit si Him ay bumagsak tulad ng Titanic sa ilalim. Doon, sinimulan niyang magsanay ng panloob na enerhiya sa paraang mas angkop para sa pagsasanay sa tubig. Ang kanyang mga maestro ay lumikha ng isang pamamaraan na tinatawag na teknik sa pagsasanay ng puso ng espiritual na enerhiya. Sa halip na itago ang enerhiya sa core, ginagamit nito ang puso, at sa halip ng mga ugat ng enerhiya, dumadaloy ito sa mga daluyan ng dugo. Sa wakas, nagawa niya ito. Kumalat ang enerhiya sa tubig, at naramdaman niya ang agos at nagamit ito. Pagkatapos, pinakawalan niya ang pinakamalakas na galaw mula sa pinakadakilang sining ng kamao ng Shaolin, ang misteryosong kamao ng 100 talampakan, at hinampas ang tubig ng sapat upang magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagsasanay sa ilalim ng tubig ng parang baliw gamit ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay upang mabilis na umunlad. Sa loob lamang ng isang buwan, na-master na niya ang teknik. Ngayon, oras na para bumalik. Una, kailangan niyang tingnan kung gaano karaming timbang ang nawala niya. Kaya inutusan niya ang kanyang alalay na dalhin ng timangan. Kung kahit ang pagbawas ng timbang ay hindi umubra, paano pa niya haharapin ang kanyang guro? Pagkatapos ng mahabang paghihintay, bahagyang bumaba ang napakalaking timbang niya. Sa pagkakataong ito, hindi na pumutok ang lubid. Natawa siya sa labis na tuwa. Inamin ng kanyang alalay na nagduda siya noon sa kanya. Ngayon, kailangang lumakas agad ni Him upang pigilan ang aliping nagdadala ng kaguluhan. Kaya kinain niya ang lahat ng makita at nag-cultivate bago patuluyang matuno ang pagkain. Ginawa niya ito ng paulit-ulit. Pagkatapos, lumipas ang 2 buwan. Ngayon, sa ilalim ng lawa, ginamit niya ang isang teknik ng palad na nagpaliyab sa buong ibabaw. Hindi makapaniwala ang kanyang alagad. Napabulalas siya, paano nagawa ng mayabang na baboy na iyon ang ganoon? Bigla, may nagtanong sa likuran niya kung sino ang tinatawag niyang baboy. Ito ang patriarka, at galit na galit siya. Gusto niyang patayin ang Vassal ni Him sa oras na iyon, ngunit sinabi ng kanyang personal na bantay sa mga sundalo na dalhin ang tao kaagad, hindi upang parusahan si Him, kundi upang hayaan siyang magpahinga matapos ang lahat ng ginawa niya para sa batang Panginoon. Ang basalyo ay napaluha sa tuwa. Ang ama ni Him ay labis na natuwa na nagamit ng kanyang anak ang sining ng palad upang magpaigkas ng tubig. May tunay na talento sa martial arts ang kanyang anak. Kahit nais niyang mag-aral ito, susuportahan pa rin niya ang pagsasanay nito sa martial arts. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Humingi siya ng papel at tinta upang magpadala ng mensahe sa palasyo. Kinabukasan, inabot ng kanyang ama sa kanya ang banal na manual ng langit.
Naging seryoso ang kanyang mukha. Ito ang manual na mismong ibinigay ng emperador. Iyon pa lang ay nagpapakita na ng malaking impluwensya ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na kamakailan niyang sinabi sa emperador na nagsimula ng mag-aral ng martial arts si Him, kaya't personal na pinili ng emperador ang pinakamahusay na manual sa palasyo para sa kanya. Ang hindi alam ni Him ay kung gaano kahirap ang ginawa ng kanyang ama para dito. Patuloy na nagpapadala ang matanda ng mga liham sa emperador, tinatanong kung nakalimutan na ba niya si Him, lahat para mapilit siyang pumayag. Sa totoo lang, parang selos sa kasintahan lang ang nagtatampo. Bukod pa roon, ang bayaw niya ang naging guro niya sa martial arts. Siya si Dam Chunwo, asawa ng nakatatandang kapatid ni Him. Ipinagmamalaki niyang ang kanyang paaralan ng pinakatanyag sa lalawigan. Kung ikukumpara sa tunay na kakayahan niya, wala siyang sinabi. Pero hindi pa maaring ipakita ni Hyun yun, kaya napilitan siyang lumuhad at tanggapin ang bayaw bilang guro. Naantig ang kanilang ama at halos maiyak, iniisip kung kailan naging ganito kerespeto ang kanyang anak. Sa totoo lang, hindi lang talaga makatayo si Hyun nang hindi tinutulungan ng kanyang bayaw. Sa mga sumunod na araw, nagsanay siya sa ilalim niya at parang pahirap ito. Patuloy siyang tinutukso ni Dam Chunwo at tinawag pa siyang isang killer whale. Dahil doon, nagalit si Haya at hinamon pa ni Hyun ang sarili niyang master, sinasabing patutunayan niyang naiintindihan na niya ang mga pangunahing kaalaman. Akala ni Dam Chunwo na biro lang ito at tumawa siya ng malakas na lalong nagpagalit sa sitwasyon. Pero nang tuksuin siya ni Hyun at tanungin kung natatakot siya, agad niyang tinanggap ang laban at sinelyuhan ang kanyang panloob na enerhiya para maging patas. Pakiramdam niya hindi pa rin iyon sapat kaya tinalian pa niya ang sarili niyang mga braso bago magsimula. Ginamit ni Hyun ang kanyang teknik sa pakikipaglaban. Mabilis at malakas ito kahit na ang bigat ng katawan niya ay bumagal sa kanya. Pati ang bayaw niya ay nagulat. Paano nagawang pagsamahin ni Hyun ang mga estilo ng pakikipaglaban ng napaka-natural? Alam ni Hyun na may hangganan ang kanyang lakas, kaya kailangan niyang tapusin ito agad. Mabilis niyang pinabagsak ang bayaw niya. Nakiusap ang lalaki na patawarin siya, pero tinapos pa rin ni Hyun sa pamamagitan ng pagpatomba sa kanya. Kalaunan, sobrang nasaktan siya na hindi na niya magawang kamutin ang sarili, kaya napilitan siyang humingi ng tulong sa asawa niya, kapatid ni Hyun, para kamutin ang ulo niya. Wala namang pake si Mrs. dahil magaling si Hyun. Palagi niyang pinaniniwalaan na siya ay isang henyo sa martial arts. Halos hindi maitago ng kanyang kapatid ang saya. Isang araw, naglakad si Hyun sa bayan. Hindi pa niya nakitang ganito kasaya ang mga tao. Nagkalakal ang mga mangangalakal, naglaro ang mga bata, at naalala niya ang nakaraan kung kailan puno ng bangkay ang mga lansangan. Noon, lahat ay nabubuhay sa takot at gutom. Sinira ng alipin ng kaguluhan ang lahat at ninakaw ang kanilang kapayapaan. Ngayon, kapag nakikita ng mga tao si Hyun, agad silang lumalapit na may paghanga. Hindi sila makapaniwala na ang batang Panginoon ay talagang naglalakad gamit ang sarili niyang mga paa. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-abot ng mga regalo, pati na pagkain. Lumabas lang siya para maglakad, pero pinapakain siya ng mga taga-nayon hanggang sa pakiramdam niya ay bumibigat siya ng bumibigat. Napakabait nila, hindi niya magawang tumanggi. Lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang determinasyon na iligtas ang mundo ng martial arts. Ang mga ganitong kabutihang tao ay hindi nararapat mamatay. Napansin niya ang isang mandirigma na nagmamasid sa kanya mula sa taguan. Nagulat ang lalaki na napansin siya ng matabang bata, pero biglang lumitaw si Hyun sa likuran niya at sinubukang makipag-usap. Nagulat, inatake ng lalaki ng buong lakas at napalipad si Hyun. Ang taong iyon ay halatang hindi pangkaraniwang mandirigma. Ang impact ay nagpawala ng malay kay Hyun at ginamit ng umatake ang pagkakataon para tumakas. Nang magising si Hyun, galit na galit siya at gustong patayin ang lalaking sumuntok sa kanya. Tinanong siya ng mga tao sa paligid kung ayos lang siya at nagkunwari siyang wala lang kahit halatang masakit. Lalo lang nitong pinatibay ang kanyang loob na maging mas malakas. Kasabay nito, nag-uusap ang kanyang ama at kapatid na babae. Gusto ng kanyang ama na ayusin ang kasal upang maging tanyag na general si Hyun, ngunit sa tingin ng kanyang kapatid na babae ay masyado pang maaga. Inakala nila na ang biglaang pagbabago ni Hyun ay dulot ng pagkansela ng kasunduan sa kasal kay Namgang, isang dalaga na ayaw magpakasal at nais lamang sundan ang sariling landas sa martial arts. Gayunpaman, nais pa rin ng ama ni Hyun na muling hingin ang kamay ng dalaga sa lalong madaling panahon. Ang mga lalaki mula sa pamilya Namgang ay naroon na, nag-iisip ng magalang na paraan upang tanggihan siya. Samantala, pumunta si Hyun sa distrito ng mga pulubi upang magtanong tungkol sa virgin ginseng, ngunit matagal siyang naghanap at walang natagpuan. May nagsabi sa kanya na mahigit 20 taon na mula nang mawala ang mga pulubi sa lugar, simula nang ipatayo ng patriarka ang mga tirahan para sa kanila. Gusto rin ni Hyun ng impormasyon tungkol sa pambansang kayamanan, pero ngayon wala na siyang ideya kung saan napunta ang mga pulubi. Kasabay nito, nasa tanggapan ng lalawigan ng Panginoon ng Namgang, sinusuri ang mga tala ni Hyun dahil sa alok ng kasal. Ipinaliwanag ng isang pulubi na si Hyun ay isang espesyal na ampon, kaya't walang negosyo na may kinalaman sa kanya ang maaaring mangyari nang walang pahintulot mula sa sentral na opisina ng mga pulubi. Itinalaga nila si Hyun bilang celestial rank dahil siya ang anak ng patriarka. Dahil mayaman at makapangyarihan ang kabilang panig, agad na naglabas ng tambak na barya si Namgang at sinabing babayaran niya ang kahit ano. Hindi pa rin ito sapat dahil hindi nila maaaring labagin ang mga patakaran ng beggar network. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang singsing, ang selyo ng emperador. Ang sino mang may hawak nito ay magkakaroon ng proteksyon ng pamilya Namgang.
Mas mahalaga ito kaysa sa kayang sukatin ng pera. Dumating si Hyun sa punong tanggapan ng mga pulubi pero masyadong mag-ara ang lugar para sa mga pulubi. Tinawag pa siyang mataba ng isang bantay at sinabihang umalis dahil may mahalagang bisita sa loob. Hindi pinansin ni Hyun ang bantay at sinubukang pumasok, sinasabing siya ang anak ng patriarka. Sinagot siya ng bantay ng suntok sa mukha. Pagkatapos ng insulto, talagang nagalit si Hyun at naghanda na gumanti, ngayon naman sa pamamagitan ng sarili niyang suntok. Matapos ibigay ni Namgang ang singsing, sa wakas ibinigay ng pulubi ang impormasyon tungkol kay Hyun. Papasimula pa lang niyang basahin ito nang may gulo sa labas. Nakikipagsuntukan si Haina sa bantay at aminado ang lalaki na mali ang paghusga niya sa matabang tao. Paano nakakagalaw ng ganoon kabilis ang isang taong ganoon kabigat? Sinabi ni Haina na ginagamit niya ang walang hanggang kalanggitang espada, pero sa mababang antas ng kasanayan ng bantay, wala rin itong halaga. Sinabi ni Haina na gusto lang niya ng paghingi ng tawad at palalagpasin na niya ito. Sa halip, mas lalo pang nagalit ang lalaki matapos insultuhan ni Haina ang angka ng Namgang. Nang bunutin ng gwardya ang kanyang espada upang takutin siya, pinabagsak siya ni Haina sa isang galaw. Ang sumunod lamang ay ang sigaw ng lalaki. Kahit ganoon, hinayla ni Haina pataas ang bantay at sinabing tuturuan niya ito ng tamang asal. Pagkatapos ay sinimulan niyang sampilan ang bantay hanggang may sumigaw mula sa itaas na tumigil na siya. Biglang lumapag ang taong iyon sa pagitan nila. Umatras si Haina, pero hindi balak ng bagong dating na paalisin siya. Agad na naramdaman ni Haina na gumamit siya ng brutal na sining ng pakikipaglaban, kaya alam niyang kailangan niya itong pigilan muna. Sa bigat ng kanyang katawan, delikado ang direktang sagupaan laban sa ganong estilo. Ang brutal na estilo ay nagpapalakas ng eksplosibong lakas sa pamamagitan ng pag-ikot at nais ni Haina na gamitin ang pabaliktad na pag-ikot upang kansilahin ito. Pagkatapos ay napagtanto niyang ang lalaking nasa harap niya ay ang dati niyang maestro at nawalan siya ng pokus. Ito ang maestro ng espada mula sa kanyang nakaraang buhay. Kaya't kabisado ni Haina ang mga galaw na iyon. Kahit na ganoon, siya pa rin ay natalo. Napagtanto ng lalaki na ang matabang batang ito ay hindi pangkaraniwan ng pinawi ni Haina ang lakas ng eksplosibong kidlat na mistikong kamao. Habang pilit tumatayo si Haina, nag-aalab ang kanyang mga mata sa hanggareng pumatay. Napansin ito ng lalaki at lumapit sa kanya, ngunit agad sumugod ang mga tauhan ni Haina upang protektahan siya. Di nagtagal, nawalan ulit ng malay si Haina. Noon lamang lumabas ang pinuno ng dibisyon ng pulubi mula sa gusali at napagtanto na ang matabang batang nasa harap niya ay ang ampon ng patriarka. Agad siyang tumakbo at sumigaw, sino ang naglakas loob na saktan ng anak ng pinuno ng ganito? Bigla, lahat ay tumingin ng may galit kay batang Namgang na biglang naging walang magawa. Tiningnan niya ang kanyang ama at sa sandaling iyon ay naintindihan niya ang lahat. Pinunit niya ang file ng impormasyon ni Hyun. Wala na itong silbi ngayon at alam niyang haharapin niya ang galit ng kanyang ama. Kung hindi siya magiging balay ni Hyun, matagal na siyang naparusahan. Ang pinuno ng dibisyon ng pulubi ay lumuhad upang humingi ng tawad at lalo pang lumala ang gulo. Pagkatapos, sinabi ng pulubi kay Namgang na dapat din siyang lumuhad at humingi ng tawad. Ang lalaking nasa harap niya ay iginagalang maging ng emperador. Nang marinig yun, agad na natakot si Namgang at lumuhad upang humingi ng tawad. Pero galit pa rin ang ama ni Haina. Sino mang nanakit sa paborito niyang anak ay magbabayad gamit ang kanyang buhay. Pagkatapos ay lumabas si Haina sa pintuan, mukhang medyo kakaiba. Tila pinilit siya ng kapatid niyang ayusin ang buhok niya para magmukhang mas gwapo. Namangha ang pinuno ng dibisyon ng pulubi nang makita si Haina na naglalakad ng maayos matapos tumanggap ng suntok mula sa anak ni Namgang. Diretso si Haina sa pinuno ng pamilya Namgang at binati ito, saka sinabi sa anak ni Namgang na siya ang kanyang tiyuhin, kahit na siya'y 17 pa lamang. Matagal nang hinintay ni Haina ang sandaling ito dahil ang lalaking ito ang naging guro niya sa nakaraang buhay. Kaya sinampal niya ito ng paulit-ulit. Masakit, pero hindi iyon alintana ni Hyun. Sa hinaharap, ang lalaking ito ang magiging hari ng espada, isa sa 6 na santo ng pangunahing sekta. Sa ngayon, nakaganti si Haina ng kaunti sa pamamagitan ng pagpisil sa pisngi niya at pagpapatawag sa kanya ng tiyuhin. Gayunpaman, tunay siyang masaya na makita siyang muli. Sobrang emosyonal niya kaya napaiyak siya, kahit bahagi ng tuwa niya ay ang makaganti sa wakas. Pagkatapos noon, naupo ang lahat para mag-usap. Hindi pa rin alam ni Namgang kung paano tatanggihan ang kasunduan sa kasal, ngunit si Hyun mismo ang kalmadong tumanggi rito. Sinabi niyang abala siya sa pagsasanay para iligtas ang mundo, kaya hindi pa ito ang tamang panahon para magpakasal. Binanggit pa niya na ang kasunduan sa kasal ay ipinilit lamang dahil sa isang lumang pangako nang walang pahintulot mula sa magkabilang panig. Para sa kanya, maaaring maghintay ang kasal. Narinig iyon, labis na nabigla ang kanyang ama. Binanggit ni Hyun ang mundo ng martial arts na puno ng mga bandido, magnanakaw, at mga bayarang mandirigma na gumagawa ng kasamaan. Malinaw na binanatan si Namgang at ang grupo ng mga pulubi, kaya tahimik na lang sila. Walang tumutol sa kanya, kaya tumayo si Hyun at sinabi na tapos na ang isyu ng kasal dahil parehong panig ang sumang-ayon. Pagkatapos ay tinawag niya ang pinuno ng mga pulubi, sinasabing kailangan nilang mag-usap. Gusto pa rin niyang makuha ang impormasyon tungkol sa Virgin Ginseng. Kailangan niyang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng Manram at ang mga lumang maestro na konektado sa kanyang dugo. Gusto niyang maghayganti sa ginawa nila. Binalak niyang iparanas sa kanila ang parehong sakit na dinanas niya sa kanyang nakaraang buhay at magbabayad sila ng mahal. Isang malupit na tingin ng bumalat sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang oras na para kumuha ng alagad. Bumalik sa pool, sinabi ng kanyang alalay na bumalik siya sa kanyang silid at magpahinga.
Halos hindi ito pinansin ni Hyun hanggang dumating ang kanyang kapatid kasama ang kanyang kasambahay at sinabi ang parehong bagay. Kailangan niyang magpahinga. Agad napansin ng kanyang bantay ang babaeng walang ekspresyon sa tabi niya at nahulog ang loob dito. Para sa kanya, parang panaginip siya na naglalakad. Alam niyang balak niyang pumasok sa mundo ng Manrem, kaya tinanong siya ng kapatid niya kung nakalimutan na ba niya ang nangyari sa kanilang ina. Namatay siya dahil sa mga hindi natapos na gawain doon. Tinanong lang ni Hyun kung talagang iniisip pa rin niyang mahina at hindi maaasahan siya. Nagulat siya doon. Nangako siyang hindi na muling mangyayari iyon sa kanilang angkan dahil hindi niya hahayaang mangyari ito. Narinig iyon, ngumiti ang kanyang kapatid, masaya na hindi na siya isang maliit na bata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng ating bilugang batang Panginoon, sabay sabing talagang lumaki na siya, karamihan nga lang sa lapad. Bakit kaya ang bait ng kanyang ate sa kanya, parang kakaiba ito, o baka ganito talaga ang pakiramdam ng pamilya? Pagkatapos noon, lumipas ang mahabang panahon, saka nagsimulang kumulo ang tubig sa pool nang may biglang lumabas mula rito. Idineklara ng taong iyon na dumating na ang oras at dali-daling lumapit ang vassal, binabalaan ng kanyang Panginoon na mag-ingat. Magbabago na kaya si Hyun? Ang ating bayani ay naging payat at lolo na lalaki. Tingnan mo na lang siya. Nako, talaga bang hindi? Dumating ang taglamig at bumalik kami sa palasyo ng kanyang ama. Sinabihan siya ng matanda na huwag lumabas ng ganoon kapayat, baka tanggihin siya ng hangin. Gayunpaman, aalis pa rin si Hyun dahil kailangan niyang sanayin ang anak ni Namgong. Kaya tumayo siya, sinabi na bibisitahin ng kanyang tiyuhin sa Onwi at nagsimulang mag-impake. Masaya siyang magkakaroon ng kalayaan at umaasang makakaalis ng hindi napapansin. Ang hindi niya alam ay may malaking karwaheng inihahanda para sa kanya kasama ang mahigit 20 bantay. Sa labas, mukhang handa na ang lahat para umalis, pero para sa kanya, pabigat lang sila, kaya naisip niya ang isang plano. Tinawag niya ang lahat para uminom at inihayag na bukas na sila aalis. Balak sanang magpaalam ng kanyang kapatid, ngunit nang marinig ang boses ng kanyang kuya na kasama ang mga lasing na lalaki, nagpasya siyang maghintay sa labas. Samantala, nilaso ni Hyun ang mga bantay hindi ng alak kundi ng isang bagay na nagkalat sa kanilang panloob na enerhiya. Hindi sila makakagalaw hanggang umaga. Isa itong laso na pampamanhid na ibinigay sa kanya ng doktor para sa mga emerhensya. Paalis na sana siya nang lumapit ang kanyang kapatid na babae. Niyakap niya ito at sinabing mag-ingat, huwag masyadong magpakapagod at umuwi anumang oras kung mapagod o matakot. Lagi silang maghihintay ng kanilang ama. Kinuha niya ang pinakamagandang kabayo ng emperador mula sa kwadra at sinimulan ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan, narating niya ang isang maliit na nayon, ngunit tinitingnan pa rin siya ng mga tag-aro na parang isang kriminal o sa pinakamabuti, isang magnanakaw ng manok. Kaya nagpanggap siyang opisyal mula sa angka ng Yu, sinasabing naghahanap siya ng isang bagay para sa anak ng kanyang Panginoon. Tinanong niya kung may nakakita ng pulang kumikinang na bato sa bundok. Nalito ang mga taga-nayon hanggang sa isang matandang lalaki ang nagsabi na nakita niya ang liwanag na iyon sa paglubog ng araw habang naglalakad sa bundok. Mukha itong pulang sinag na sumasalamin sa sinag ng araw sa dapit hapon at agad na nagtanong si Hyun kung saan. Ang lugar ay tinatawag na Bundok Pagoda, ngunit binalaan siya ng matanda na huwag pumunta. Ito'y pag-aari ng angka ng Siyam na Dragon at hindi sila karaniwang mga tulisan. Sila'y mabagsik. Lalo lang nitong pinatibay ang paniniwala ni Hyun na nasa tamang lugar siya, kaya't hiniling niya sa matanda na gabayan siya roon. Natakot ang matanda noong una, pero matapos magmakaawa si Hyun na halos maiyak, pumayag siya. Pumasok ang dalawa sa kagubatan. Nang malapit na sila, tumanggi si Hyun na isugal ang buhay ng matanda. Hiniling niya lamang ang direksyon at itinuro ng lalaki ang daan. Nangako si Hyun na magkakaroon ng gantimpala. Sa paglubog ng araw, lumitaw ang pulang liwanag. Siya ang Birheng Ginsing. Agad kumilos si Hyun, tumawid sa batis, iniisip na kung siya'y matuklasan, ang pakikipaglaban sa ilalim ng tubig ay magbibigay sa kanya ng kalamangan. Sa wakas, narating niya ang kuta ng Siyam na Dragon. Ayaw niyang makipaglaban ng harapan, kaya pinalaganap niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang hanapin ang Birheng Ginsing. Sa halip, nakita niya ang isang tulisan na nananakit ng babae, at nang umiyak ang anak nito, tumingin ang tulisan sa bata. Sandaling nag-alinlangan si Hyun, ngunit sa huli ay kumilos siya. Sa isang iglap, bumagsak ang bandido sa lupa na patay. Hindi balak ni Hyun na makialam, pero nang makita ang ina at anak, nagpasya siyang tapusin ito. Lumabas ang mas maraming bantay mula sa kalapit na kubo, at tahimik silang pinatulog ng ating luyloy na bayani. Pagkatapos hilahin ang mga ito papasok sa isang kubo, natagpuan niya ang ilang iba pang mga taga-nayon na nakakulong sa loob. Hindi niya kayang iwan sila. Ang problema, takot na takot sila at mahirap kontrolin, kaya inilagay niya ang ina ng bata bilang tagapamahala at mabilis na inilatag ang plano. Nang pumasok ang isang bantay sa kubo upang hanapin ang nawawala niyang mga tauhan, nakita niya silang natutulog at agad na inisip na may ginawa ang mga bilanggo. Binuka niya ang bibig niya para sumigaw, pero tinaga siya ng lalaking lolo sa leeg at pinatulog kasama ng iba. Ngayon, maaari nang magsimula ang plano. Unang target, ang pangunahing bantayan. Ang lalaking lolo ay tumawid sa lugar ng kisap-mata at pamwesto sa ilalim ng tore. May hawak siyang sulo sa isang kamay at sa kabilay isang hampas na puno ng lakas. Ibinuhos niya ang espiritual na enerhiya rito at buong pwersang ibinagsak ang poste, pinabagsak ang buong tore ng bantay kasama ang lalaking nagmamasid. Walang nakakita noon na darating. Pagkatapos ay naalala nila na iyon ang senyales. Kailangan ng lahat na lumikas at tumakbo.
Kasabay nito, isang figure ang dumaan ng napakabilis. Ang lalaking may laylay na balat at may hawak na sulo. Nagmamadali siyang sindihan ng isa sa mga kubo. Ngayong gabi, balak niyang gawing magulo ang lugar. Sa isa pang kubo malapit doon, ilang tulisan ang natutulog. Bigla silang nagising sa matinding liwanag. Maraming kubo na ang nasusunog. Lumitaw si Height sa kanilang pintuan, matapang na inihayag na siya ang nagsimula ng sunog. Sinunog din ng lalaking may maluwag na balat ang kaba na iyon, saka nagpatuloy sa pagtakbo at pagsunog ng iba pang mga gusali habang iniiwasan ang mahabang labanan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tulisan ang nakakita sa kanya. Ang pinakamainam niyang gawin ay tumakbo, ngunit hinarang siya ng isa pang lalaki. Mabilis na nakaiwas si Haiten sa atake at agad pinatulog ang lalaki. Walang makapigil sa lalaking may maluwag na balat, parang kidlat na samaga sa sanayo noong gabing iyon. Dalawang bantay ang nakapwesto sa tarangkahan at isang maliit na batong inihagis ang nakakuha ng kanilang pansin. Yumuko ang isa upang kunin ito, saka nakita ang isang maliwanag na kidlat sa likuran niya. Doon lang napagtanto ng hanggal na nasusunog na pala ang lugar na binabantayan niya. Tumakbo ang dalawang bantay sa takot upang tumulong at sinamantala ng lahat ng nagtatago malapit sa gate ang pagkakataong makatakas. Ang ina ng dalaga ay tanging nagdasal na sana'y mabuhay ang mandirigmang nagligtas sa kanila, saka tumakbo ng buong lakas patungo sa kalayaan. Ang ating Panginoon na may maluwag na balat ay patuloy na tumatakbo sa kampo, sinusubukang kunin ang lahat ng atensyon sa kanya, ngunit unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Noon lang niya napansin ang isang tao sa tabi niya, handa ng umatake. Napakabilis ng umatake na wala pa nga siyang oras para umiwas. Ang suntok ay tumama sa lalaking may maluwag na balat at nagpadala sa kanya na lumipad ng ilang metro palayo. Hiniling ng bato na malaman kung sino ang nanghimasok, ngunit nang manahimik ang Panginoon na maluwag ang balat, mas maraming kaaway ang nagtipon at tinukso pa ang kanyang mga benda, tinatanong kung nagtatago siya ng pangit na mukha. Dumagsa ang mga bantay mula sa lahat ng panig at ang pinakahuling tama ay nagdulot ng matinding pinsala. Sinabihan ng bato ang kanyang mga tauhan na apulahin ang apoy habang sinubukan niyang kunin ang loob ng Panginoong maluwag ang balat. Umupo si Haiten, naglalaan ng oras upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya. Nanatili siyang nakaupo, humuhugot ng hininga. Hindi madaling makahanap ng malalakas at mabilis na mandirigmang handang maging bandido. Habang patuloy na nagsasalita ang pinuno, nagsimula siyang magtaka tungkol sa kakaibang kilos nito. Talaga bang nagme-meditate ang lalaking ito sa gitna ng lahat ng ito? Hindi nagtagal, nakabawi na siya. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay naging nakakatakot at tinanong niya kung bakit ang isang lobo ay maglilingkod sa isang maliit na tuta. Agad na iniutos ng pinuno sa kanyang mga tauhan na umatake, sumugod na parang dudurugin siya ng buhay. Sa isang hampas lang, natanggal ang kanyang maskara at nakita ng mga lalaki ang kanyang mukha na nakatago sa ilalim ng maluwag na balat. Nagpatuloy ang laban. Napakabilis ni Hien at kahit hindi gaanong malalakas ang mga bandido, mahusay silang magtulungan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga atake, sa wakas ay naabot nila ang Panginoon na may maluwag na balat at naitulak siya sa lupa. Kahit ang leon ay maaaring bumagsak kapag masyadong maraming hina ang sumalakay. Napagtanto niyang wala ng ibang pagpipilian, binago ni Hien ang kanyang estilo. Naging mas magaan at mas hindi mahulaan ang kanyang galaw. Pagkatapos ay ginamit niya ang walang kamatayang hakbang ng 8 lasing upang madaling makalusot sa mga bantay. Pati ang pinuno ay nagulat sa mga galaw na iyon. Pagkatapos ay muling nagbago si Hien at ginamit ang teknik na paglipad na walang anino. Sumugod siya sa pinuno na parang kidlat. Nagpalitan sila ng mga suntok sa isang iglap pero hindi sapat si Hien. Hindi mamamatay ang pinuno doon. Ubus na ang kanyang lakas, kaya't ang tanging paraan niya ay tumalon mula sa bangin. Habang bumabagsak, inamin niyang hindi pa rin siya sapat na malakas para talunin silang lahat. Gayunpaman, nanumpa si Hien na babalik siya at puputulan ang mga ulo nila, saka siya naglaho sa gilid habang itinaas ang kanyang gitnang daliri. Naiwan ng bato na nakatingin ng galit sa ilalim ng kanyang takip sa mata. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang katawan ng nakalutang na Panginoon mula sa ibaba ng bangin. Ngunit isang tauhan niya ang mabilis na dumating na may masamang balita. Wala na ang mga bihag. Lalo pang nagalit ang kalbong pinuno at ngayon gusto niyang patayin ang Lord na may maluwag na balat. Samantala, habang nahuhulog si Hien mula sa bangin, sumisid siya ng una ang ulo. Isa lang ang layunin niya ang tumama sa tubig ng pinakamalambot na paraan, umiikot pababa na parang drill. Ang tunay niyang takot ay ang bumagsak sa ilalim ng buong lakas mula sa napakalaking pagbagsak. Nagawa niyang bumagal, ngunit may kung anong humihila sa kanya pababa at muli siyang lumubog tulad ng bato. Matapos siyang tangiyan ng agos ng matagal, sa wakas ay napadpad siya sa isang kuweba sa kabila. Gusto lang niyang magpahinga matapos ang matinding laban, ngunit biglang tumugon ang enerhiya sa kanyang puso sa isang bagay na malapit. Pinilit siya nitong magpatuloy, at di nagtagal ay nalaman niya kung ano yon, ang birheng ginseng. Matapos lumangoy ng mas malalim sa kuweba, labis na namang hasihiyan sa kanyang natagpuan. Nasa harapan niya ang birheng ginseng, naglalabas ng malakas na aura. Sa sobrang tuwa, halos maiyak siya, sa kanya naalala ang sinabi ng pulubi na madali lang itong mahanap. Kung makita niya ulit ang lalaking iyon, baka sunugin niya ito dahil sa kasinungalingang iyon, hindi na mag-aaksaya ng oras. Agad siyang nagmadali at hinayla ang ginseng gamit ang kanyang mga kamay. Ito nga ang maalamat na virgin ginseng, at ngayon ay kanya na ito. Sinigurado pa niyang walang tao sa paligid. Parang biro lang ito, pero hindi basang-basa at mabigat pa rin.
Masaya niyang nilamon ng ginseng. Bigla, ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang sumiklab. Ang pakiramdam ay sobrang ganda kaya't patuloy siyang kumakain ng walang tigil. Pagkatapos ay umupo siya upang mag-cultivate, tuwang-tuwa na sa wakas ay maabot niya ang higit sa lahat ng humamak sa kanya. Bumalik sa nayon, sinusubukan ng vassal ni Hian na hanapin siya, pero dahil gumamit si Hian ng pekeng pangalan, wala siyang makitang bakas nito. Ang dahilan kung bakit siya narito ay may kaugnayan sa mansyon ng patriarka. Habang natutulog siya, pumasok ang ama ng galit na matabang lalaki sa pintuan, sumisigaw. Nang makita ang vassal na natutulog, sinimulan siyang sapakin ng lalaki at sinabing gagawin niyang matulog ng walang hanggan. Kaya napunta ang vassal dito sa nayon, hinahanap si Hian. Maya-maya, nakita niya ang kabayo ng matabang lalaki at desperadong tinanong ang isang bata kung saan pumunta ang may-ari nito. Nang marinig niyang papunta si Hian sa bundok ng pagoda kung saan nakatira ang mga bandido, lalo siyang napaiyak. Iniisip pa lang na mabugbog ang kanyang amo ng mga kriminal, tumakbo siya ng may takot. Samantala, sa nagyayelong kagubatan habang bumubuhos ang ulan, nagmamadali ang mga nakaligtas na taga-nayon patungo sa pinakamalapit na baryo. May isang nagtatago malapit doon. Siya ang gabay na nagdala kay Hian dito, ngayon ay ipinapakita sa kanila ang daan palabas. Nagpasalamat ang babae sa kanya sa pagtulong. Tinanong ng matanda kung nakita niya ang isang binatang nakabalot sa benda. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang tagapagligtas at alam niyang naiwan ito upang harapin mag-isa ang mga tulisan sa bundok. Malapit sa talon, galit na galit ang mga bandido dahil hindi pa rin nila mahanap ang lalaking maluwag ang balat. Pagkatapos ay itinuro ng isa sa kanila ang talon. Lumabas ang isang lalaki mula sa tubig, sinasabing muntik na siyang malunod. Hindi maintindihan ng mga bandido kung paano siya lumabas mula sa gitna ng talon pero sinabi ng lalaki na tinulungan nila siyang makatipid ng abala. Papalapit na sana siya sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala kung sino na ang taong ito ngayon. Habang inaayos ang kanyang buhok, tinanong niya kung hindi ba siya ang hinahanap nila. Gayunpaman, nananatili silang nakatulala. Nagbago ng husto ang anyo ni Hian kaya't hindi na siya makilala. Halos hindi mo na siya matatawag na lalaking may maluwag na balat. Malamig at kalmado, sinabi ni Hian na ibigay ang kanilang mga damit. Nang tumanggi sila, sinipa niya ng diretso ang ulo ng isang lalaki. Isang tama lang ang nagpabagsak sa kanya at hindi pa siya gumamit ng mana. Ang iba'y natigilan, nanginginig sa takot, habang nagrereklamo si Hian na madumi na agad ang bago niyang damit kaya kailangan niya ng iba pa. Sinasabi niya ito habang nakatingin sa mga lalaking alam nang mawawala ang kanila. Di nagtagal, naiwan silang nakatayo sa kanilang panloob, nanginginig sa lamig. Hawak ni Hian ang kanyang bagong sandata, saka nagpa siya itong subukan. Ang nanginginig ng mga tulisan ay hindi man lang napansin ng paparating. Sa isang iglap, isang ulo ang malinis na naputol. Tumawa si Hian at tinanong kung talagang tatayo na lang sila roon at maghihintay na mamatay. Agad silang nakiusap ng awa, pero tumanggi si Hian. Nangako na siyang kukunin ang lahat ng kanilang mga ulo. Tumakbo sila ng takot pero huli na, nagsimula ang pangangaso. Sa araw na yon, nalipol ang lahat sa ilalim ng bundok, walang nakatakas kay Hian. Pagkatapos, napansin niyang marumi na naman ang kanyang damit kaya pumunta siya sa tabing ilog para maglinis. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at nagulat. Wala na ang lalaking may maluwag na balat. Ngayon, napakagwapo niya. Agad niyang napagtanto na ang birheng ginseng ang nagdulot ng malaking pagbabagong ito. Masaya siya at nahihiya sa bagong mukha niya ngayon kasing ganda na siya ng kapatid niyang babae, pero biglang sumingit ang mga sigaw. Nagmumula sila sa tuktok ng bundok. Doon, pinahihirapan ng mga bandido ang matandang gabay. Ang mga nakaligtas ay muling nahuli. Tumanggi ang gabay na sabihin ng anumang tungkol sa lalaking may maluwag na balat at malapit na nila siyang hagupitin muli. Pagkatapos, napansin ng isang bandido ang isang bagay at nagtanong kung bakit may isang lalaki na nakatayo lang sa nyebe. Pinapanood sila. Yumuko si Hian at gumawa ng kakaibang galaw. Nagtataka ang mga bandido kung totoong sumasandok siya ng nyebe gamit ang kamay. Baka gusto niyang maglaro pero ang snowball na ibinato niya ay parang bomba ang tama. Maraming bandido ang bumagsak ng sabay-sabay, tinamaan lang ng mga bola ng nyebe. Ang sino mang magtangkang lumaban pa ay agad na tinatapos sa nakakasilaw na bilis. Halos hindi masundan ng mga bandido ang bilis niya habang umaakyat pagkatapos ay tinatapos sila pababa. Ang sino mang makaligtas sa unang atake ay tinutuldukan ng Moon Destroyer Strike. Isa na lang ang natitirang buhay. Tinanong ni Hian kung natatakot siya sa kanya pero wala nang nakakakilala sa kanya dito. Ang matandang gabay ay umubos sa sakit at sa pag-alala sa kabutihan ng lalaki sa pag-akay sa kanya sa bundok nag-aalab si Hian sa galit. Tinanong niya kung ang taong ito ang may gawa at mabilis na nagsinungaling ang natirang buhay. Sumagot si Hian gamit ang isang hampas ng sibat at hinati siya sa dalawa. Nagsusumamo ang mga natira na patawarin sila ni Hian, ngunit hindi sila ang dahilan ng kanyang pagdating. Pumunta siya upang iligtas ang taong tumulong sa kanya. Sa wakas, napagtanto ng gabay kung sino ang nasa harapan niya. Sinabihan ni Hian ng mga tao na bumalik sa nayon. Nakita niyang hindi makapagsalita ang gabay, kaya't nagpadala siya ng espiritual na enerhiya sa katawan nito at tinakpan ang sugat gamit ang init. Magaspang ang paggamot pero ito lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Tinanong niya kung may makakabuhat sa gabay, pagkatapos ay inutusan silang bumalik sa nayon at huwag nang lumingon. Sumunod sila agad. Pagkatapos, nanumpa si Hian na ibababa ang parusa ng langit sa mga tulisan sa bundok. Sa tarangkahan ng nayon ng mga tulisan, nagtatanong ang mga bantay kung bakit kumukulog sa maliwanag na araw ng taglamig isang saglit lang, napugutan ng isa sa kanila ng napakabilis na ni hindi niya namalaya na patay na siya.
Ang isa pa'y namatay sa parehong hampas. Huminga ng malalim si Hien at sumigaw para harapin siya ng kalbong pinuno. Balak niyang walang itirang awa sa mga halimaw na ito. Lahat ng haarang sa kanya ay mapuputol. Pinagpupunit niya ang mga tulisan na parang wala lang, sabay-sabay niyang pinabagsak ang ilan sa kanila ng madali. Ngayon, balak ni Hien na burahin ang buong pangkat na ito. Ang sino mang nanonood ay nanginginig sa takot dahil alam nilang sila na ang susunod. Biglang may palasong muntik nang tumama kay Hien. Dumating na ang grupo ng kalbong pinuno. Ito mismo ang inaasahan ni Hien. Ngayon kailangan niyang lumaban ng mas mahusay kaysa dati. Napaka-perpekto ng tiyempo. Isang pamilyar na boses ang narinig. Dumating na ang mabangis na basil kasama ang mga tauhan upang durugin ang kampo ng mga bandido. Sumugod ang mga bantay sa mga bandido at mahusay ding lumaban ang basalyo. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Tinawag ng kalbong pinuno ang kanyang mga tauhan para lumaban, ngunit siya mismo ay tumakbo. Walang balak si Hien na hayaang makatakas ang uod na iyon. Hindi makapaniwala ang kalbo na hinahabol pa rin siya at hindi pa rin niya nakikilala ang bagong mukha ni Hien. Bigla niyang naalala ang lahat nang makita ang nakataas na gitnang daliri, lalo lang lumala ang kanyang takot. Siya ay labis na natatakot. Paano naging ganito kalakas ang isang tao sa loob ng isang gabi? Ngayon ay iintindihan niya ang nakakapang-ibabaw na lakas ni Hien. Napaluhod siya at nagmakaawa. Nag-alok siya ng mga babae, pagkain, pati ginto. Pero tinanong ni Hien kung nagbigay ba ng awa ang mga bandido sa iba. Ngayon, pinarurusahan niya ito sa ngalan ng langit. Pagkatapos ay ginawa ni Hien ang dahilan ng kanyang pagpunta. Bigla namang dumating ang vassal at nagtanong kung ayos lang siya, ngunit hindi niya alam na ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang batang Panginoon. Sa halip, tinanong niya kung nasaan si Hien. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglitanya tungkol sa kung gaano kaangal ang pamilya, tinawag ang batang Panginoon na bastos tulad ng kanyang ama, pangit, masungit, at sinabing kumakain siya na parang baka. Saglit na inisip ni Hien na patayin ang sarili niyang alalay. Pero nang malaman ng alalay na siya talaga ang batang Panginoon, agad nagbago ang kanyang tono. Biglang naging napakagwapo ni Hien at kailangan nilang magmadali pabalik bago siya patayin ng patriarka. Pero may hindi pa natatapos na gawain si Hien sa Chaos Servant, kaya inilabas ng vassal ang banal na latigo na ginamit niya noong siya'y isang inspector. Walang balak si Hien na sumunod, kaya sinubukan niyang tumakas. Sa halip, nahuli siya ng butler gamit ang latigo at hinayla pabalik. Sa daan, sumugod si Hien sa vassal, ngunit hinarang ito. Lahat ay nagulat. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang batang Panginoon ay naging napakalakas na kaya niyang pahirapan ng isang dating inspector. Isang hampas laban sa depensa ng lalaki ang nagpatulak sa kanya ng ilang hakbang paatros. Ngunit nahuli si Hien nang hindi inaasahan ng isang atake mula sa likuran. Kinailangan sundin ng mga vassal ang utos ng patriarka. Malapit nang umabot sa rurok ang laban at lahat ay seryosong-seryoso. Biglang dumating ang matandang gabay. Nagpasalamat siya kay Hien sa pagliligtas sa kanila at sinabi niyang nakatakas ng ligtas ang mga bilanggo. Sa pagkakataong ito, lubos ang kanilang pasasalamat. Maraming tao ang nailigtas ni Hien. Habang abala siya sa pagpapalem, tahimik siyang tinalian ng basalyo at dinala palayo habang sumisigaw si Hien ng buong lakas. Pagkatapos ay inampat siya ng basalyo para mas madali siyang maibaba. Hiniling din niya sa lahat na manahimik tungkol sa ginawa ni Hien. Dahil gumamit si Hien ng pekeng pangalan, dapat nilang hayaan na manatili ito. Ang pako na nakausli ay pinupukpok at ang sobrang atensyon ay magdadala lamang ng gulo. Ilang sandali pa, sa loob ng kuweba, wala na ang berheng ginseng. Dumating ang Chaos Servant para hanapin ito at labis na nagalit sa pagnanakaw na halos patayin niya ang sarili niyang mga tauhan. Inutusan niya silang hanapin agad ang magnanakaw at lipulin ang buong pamilya nito. Wala na ang bagay na iyon, at ngayon ay galit na galit siya ang makakita, siya ang may-ari. Ang mawalan, siya ang umiiyak. Nang magising si Hien, napagtanto niyang nawala na ang pagkakataon niyang sundan ng Chaos Servant sa kuweba ng ginseng. Gayunpaman, kapag lumitaw ang ikalawang nilalang, ang Millennium Snail, magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating sila sa lungsod ng Hafei. Malaki at masigla ito, at ang kalakalan dito ay ibang-iba kumpara sa kanilang bayan. Mayroon pang mga lugar na itinayo para sa mga bisita. Pagkababa ni Hien mula sa karwahe, natagpuan niya ang sarili sa tarangkahan ng emperador. Pinigilan siya ng mga bantay nang subukan niyang pumasok, ngunit may nagsabi sa kanila na ibaba ang kanilang mga sandata. Ito ang kanyang ama, na naghihintay doon. Nang makita kung gaano kaalala ang matanda, sinubukan ni Hien na suklian ang pagmamahal na iyon ngunit binaliwala lamang siya dahil hindi siya nakilala ng kanyang ama. Sa halip, sinimulan ng kanyang ama na bugbugin ang vassal dahil sa pangahas na pagsisinungaling sa liham dahil dapat ay kasama niya si Hien. Saka lamang, matapos siyang masaktan, napilitang sabihin ng lalaki na ang gwapong binata sa tabi niya ay ang minamahal niyang anak. Tiningnan ng ama si Hien at saka muling binalingan ng pananakit sa vassal. Walang paraan na ang gwapong binata na iyon ay maaaring maging anak niya, kaya tinawag siya ni Hien na ama. Natigilan ng matanda sa narinig at nagtanong kung siya nga ba ang mahal niyang anak. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Agad na kumalat ang balita sa Namgong Castle. Iniulat ng kapitan ng pulutong na sinabi sa publiko na ang tagapaglingkod ng matanda ang nag-ayos ng lahat, ngunit ang totoo ay si Hien lamang ang nagwasak sa buong angkan. Dahil dito, humanga at naging mausisa si matandang Namgong, ngunit tinanong pa rin niya kung maaaring nagkamali ang kapitan sa nakita.
Idinagdag ng kapitan na ang pagbalik kay Hien ay nangangailangan ng sama-samang paghawak sa binata. Pagkatapos ay nakialam ang pinuno ng pamilya, sinasabing matigas lang ang ulo ng kanyang anak. Si Hien ay ang magiging tagapagmana ng isang dakilang angkan, isinilang na may talento sa pakikidigma, at bukod pa roon ay pamayat at naging isang makisig na binata. Sa madaling salita, ang anak niya ay binabalewala ang katotohanan at naniniwala sa tsismis, kaya't pinagdudahan niya ito. Idineklara ng patriarka na siya na mismo ang hahawak sa kasal ni Hien mula ngayon. Di nagtagal, nagkita ang mga patriarka kay Sin Ian sa gitna dahil siya ang pinag-uusapan. Sinabi ng ama ni Hien na dapat sumali ang bata sa pagsusulit ng martial arts, ngunit sumingit si Patriarch Namgong at sinabing ang ganitong landas, gaano man kahusay si Hien, ay magdadala lamang sa kanya bilang isang general. Tinanong ng ama ni Hien kung ano ang nasa isip niya. Sinabi ng matanda na sa ilalim ng tamang guro, maaaring higaitan ni Hien ang pagiging general at maging isang pinunong magliligtas sa bansa at mag-iiwan ng pangalan sa kasaysayan. Ang salitang iligtas ang bansa ay nagpaalab sa puso ni Hien. Ang kanyang ama, nagulat, ay nagtanong kung may ganoong kadakilang maestro talaga. Sinabi ni Namgong na hindi na nila kailangang maghanap pa. Plano niyang turuan ng bata mismo, ang retiradong patriarka ng angkan ng Namgong, ang espada ng hari, si Namgong Chanshin. Agad na naisip ni Hien na gusto siya ng matanda dahil sa mga nagawa niya. Alam din niyang napaka-materialistiko ng angkan na ito kahit na makapangyarihan at iginagalang. Gayunpaman, nakita ito ni Hien bilang isang malaking pagkakataon upang maging mas malakas at makalayo sa angkan ng Yu. Siyempre, kung papayag ang kanyang ama, maya-maya, umiiyak na ang ama niya matapos marinig na gusto ni Hien maging alagad ni Namgong, pero halatang nakuha na ng nakatatandang Namgong ang loob ng matanda kaya agad na ayos ang lahat. Sinabi ng ama ni Hien na nakahinga siya ng maluwag nang marinig na si Namgong mismo ang mag-aalaga sa kanyang anak lalo na't kailangan na niyang pumunta sa emperador. Naguguluhan, nagtanong si Namgong kung ano ang kailangan ng emperador. Baka iniisip niyang pumili ng susunod na tagapamahala at gusto niyang malapit ang lolo niya. Agad na binola siya ni Namgong, sinasabing patunay lang iyon kung gaano siya katiwalaan at kinain naman ito ng matanda na parang tanga. Samantala, si Hien ay sawa na sa usapang matanda. Pagkatapos, bumalik sila sa tarangkahan ng emperador upang magpaalam. Ang kanyang umiiyak na ama ay nagsabi sa kanya na makinig sa kanyang tiyuhin at mag-ensayo ng mabuti. Pagkatapos ay dumating ang karaniwang sobrang pag-aalaga. Kumain sa bawat pagkain, magsulat 2 beses sa isang linggo, at iba pa. Sa wakas, nagsimula na silang umalis at nakahinga ng maluwag si Hien na natapos na rin ang nakakahiya nilang eksena. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ginhawa. Bago umalis, binigyan siya ng huling dramatikong kaway ng kanyang ama at ng baso sa pinaka-nakakahiya na paraan. Lubos na napahiya si Hien, bagamat halata namang masaya siya na inaalagaan siya ng ganito. Pagkatapos ay tinawag siya ng kanyang tiyuhin at agad na lumingon si Hien. Sinabi lamang ng patriarka ng Namgong na sumunod siya. Inisip ni Hien na magsisimula na ang tunay na pagsasanay. Naglakad sila sa lungsod, binabati ang mga tao sa daan. Hindi nagtagal ay napansin ni Hien kung gaano kasikat ang patriarka. Saan man sila magpunta, yumuyuko at bumabati ang mga tao sa kanya ng may malalim na paggalang. Gayunpaman, ang pinaka-nakamamangha kay Hien ay ang lawak ng lungsod ng angkan ng Namgong. Ang mga bantay ay nakapwesto sa bawat sulok, ngunit sa sandaling makita nila ang kanilang pinuno, sila'y agad na tumabi. Inakay siya ni Namgong pataas. Di nagtagal, papunta na sila sa tuktok ng pader ng kastilyo. Namangha si Hien sa tanawin. Bigla na lang lumutang ang matandang lalaki. Napagtanto ni Hien na ginagamit ng hari ng espada ang mga hakbang sa ere, isang bagay na kahit ang sarili niyang guro ay hindi magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang matanda sa ibabaw ng isang kahoy na istruktura at lumingon, sinabihan si Hien na sumunod. Madali sanang magamit ni Hien ang sining ng galaw ng sekta ng mga pulubi para makarating doon, pero agad niyang naisip na hindi iyon magugustuhan ng hari ng espada. Baka magalit siya at tanungin kung bakit nakikisalamuha si Hien sa mga hampas lupang iyon mula sa beggar sect, kaya pumili siya ng ibang paraan. Tumalon si Hien papunta sa patriarka at lumapag mismo sa harapan nito. Pinuri ng matanda ang bilis niya at naramdaman ni Hien ang karangalan. Bigla, tinanong siya ng matanda kung napansin niya ang mga kalye sa daan at ilan ang sa tingin niyang nadaanan nila. Nang inig si Hien, napagtanto niyang maaaring isa itong pagsubok mula pa sa simula. Ngunit sinagot na ito ng patriarka para sa kanya. 64 na lugar yon at humingi ng paumanhin si Hien dahil hindi niya napansin. Sa halip na magalit, sinabi ng matanda na ang bawat isa sa mga lugar na iyon ay pagmamay-ari ng angkan ng Namgong. Hindi sigurado kung tama ang narinig, tinanong ni Hien na ulitin ito. Itinuro ng patriarka ang isang pavilion malapit sa pasukan ng bundok at tinanong kung nakikita ito ni Hien. Sinabi niyang oo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng matanda na lahat mula sa pavilion na iyon hanggang sa kabilang dulo ay lupain ng Namgong. Tinanong niya kung hindi ba napakalawak ng lahat ng mga lupain at gusaling iyon. Bagamat nalilito pa rin, sumagot si Hien na oo, napakalaki nito. Pagkatapos ay lumingon ng matanda at tinanong kung ano ang palagay niya sa lahat ng ito. Nalilito si Hien. Patuloy na nagtatanong ang lalaki at siya rin ang sumasagot sa sarili niya. Naisip pa nga niya na baka ang pag-akyat nila rito ay isa lang pagsubok sa kakayahan niyang gumalaw. Habang naghahanda si Hien na kumilos, tinanong siya ng matanda kung naintindihan na niya ngayon matapos makita ang lahat ng mga ari-arian na ito. Ngunit si Hien ay naghahanda pa rin na tumakbo. Nang humakbang siya, sinabi ng patriarka na hindi pa rin niya naiintindihan kahit nakita na ang lahat ng ito.
Doon lang naalala ni Hian ang salitang ari-arian at biglang isinubsob ang ulo sa lupa sa biglaang pagkaunawa. Itinataas ang namamagang mukha, tinanong niya ang patriarka na ipaliwanag ito ng mas malinaw. Sa isang napakapeke ng ngiti, sinabi ng matanda na malaking bahagi ng lahat ng ito ay maaaring mapunta kay Hian. Lubos siyang nagulat, dumating na ang tunay na punto. Kailangan lang niyang pakasalan ang apo ng matanda, si Hai, na may kasamang napakalaking dote. Sa wakas, naintindihan ni Hian kung bakit siya dinala rito, at oo, iyon nga ang dahilan. Kinumpirma ito ng matanda. Ngayon ay malinaw na kung bakit nagpakahirap ang Sword King kasama ang kanyang ama para lamang dalhin siya rito. Habang nakangiti, sinabi ng matanda na siya na ang bahala kay Hai, kaya't hindi na kailangang mag-alala ni Hian. Iniisip na baliw ang lahat ng ito, tumalo na lang si Hai mula sa bubong. Kung seryoso na ang Sword King sa usapang kasal, siguradong nasisiraan na siya ng bait. Agad na hinabol siya ng matanda, sumisigaw na maghintay ang loko. Nagkunwari si Hian na hindi niya narinig at nagpatuloy sa paglakad. Sa likod niya, sinundan siya ng matanda na may nakakatakot na tingin, sinasabing kaya niya mag-alok pa ng higit kung gusto ni Hian. Doon napagtanto ni Hian na siya ay muling isinilang bilang isang henyo sa martial arts na dapat sana'y kahanga-hanga. Pero nakatuon ang mata ng Sword King sa kanya at iyon ang sumire sa lahat. Bigla na lang huminto ang matanda at sumigaw na kung pakakasalan ni Hian ang apo niya, halos lahat ng yaman ng angkan ng Namgang ay mapupunta sa kanya. Diretsahang tumanggi si Hian. Na-offend ang matanda at humingi ng dahilan, kaya ipinaalala ni Hian na siya ang sa isang anak ng angkan ng Yu. Halos lahat ng Anping ay pag-aari ng pamilya Yu, at paborito ng emperador ang kanyang ama kaya't palaging nagpapadala ng mga regalo. Bakit siya magpapakasal para sa pera? Napabuntong hininga pa siya, saka muling sinabi sa kawawang tiyuhin na siya lang ang tagapagmana ng angkan, kaya dapat nang itigil ang usapan tungkol sa kasal. Na-excite si Hian dahil akala niya matututo siya ng martial arts, at doon lang napagtanto ng matanda na walang halaga ang yaman sa batang lumaki na may lahat ng bagay. Gayunpaman, bilang nag-iisang tao na nalampasan ang lahat ng limitasyon at naging hari ng espada, tiyak na may iba pa siyang maibubuga. Maya-maya, nagsimula ang matanda na magpasikat gamit ang sunod-sunod na galaw ng espada. Nagtaka lang si Hian kung bakit siya pinilit na gumising ng maaga para dito. Natapos si Namgang at buong pagmamalaking ipinahayag ang estilo ng espada ng emperador, tinatanong kung hindi ba ito kamangha-mangha. Iniisip lang ni Hian na siguro maaga lang talaga gumising ang matatanda. Pagkatapos ay inihagis ng matanda ang kanyang espada at tinawag itong Explosive Vibrant Blade. Paulit-ulit na tumama ang espada sa puno mula sa iba't ibang anggulo, at ang unang naisip ni Hian ay kung mahal ba ang mga punong iyon. Patuloy na ipinakita ng matanda ang iba't ibang teknik ng matagal. Sa wakas, habang humihingal, sinabi niyang ang mga sining na ito ay itinuturo lamang sa direktang mga inapo ng Namgang. Papalapit na sana siyang idagdag na ang pag-aasawa sa kanyang apo ay magpapahintulot kay Hian na matutunan ang lahat, ngunit naglalakad na palayo si Hian. Nataranta, itinapon ng matanda ang sarili sa kanya at iginiit na magbigay siya ng pansin. Ito ay mga teknik na walang halaga ng pera ang makakabili. Sinabi ni Hian na alam na niya yon, pero wala namang espesyal sa lahat ng ipinakita. Natawa ng malakas ang matanda, sigurado siyang biro lang yon. Sinabi niya na may talento si Hian, oo, pero kakasimula pa lang niya sa martial arts, kaya imposibleng maunawaan niya kung gaano kahusay ang mga teknik na ito. Sinimulan niyang ipaliwanag na ang martial arts ay hinubog at pinino sa loob ng maraming henerasyon, nang putulin siya ni Hian at sinabing madali lang yun para sa kanya. Gulat na sinabi ng matanda na tigilan na niya ang pagsasalita ng kalokohan. Kalmayan ni Hian ang sarili at tinanong kung dapat ba niyang patunayan ito. Pinulot niya ang isang sanga, iniisip na ito na marahil ang tanging paraan para mapatigil ang matanda. Kakalat din naman ang mga chismis, kaya wala namang masama kung magpanggap ulit na henyo. Sinimulan niyang iwas-iwas ang sanga habang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang tiyuhin na tigilan na ang pagbibiro. Pagkatapos ay isinuksok ni Hian ang sanga sa isang di nakikitang kaluban. Matapos ang isang saglit na pagtuon, sinimulan niya ang kanyang pagpapamalas. Natigilan ng matanda sa pagkalito. Ginagamit ni Hian ang estilo ng Emperor's Sword at ginagawa niya ito ng napakaganda gamit lamang ang isang sanga. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakita. Agad niyang sinigawan si Hian na tumigil. Galit at nanginginig, tinanong niya kung ano ang nangyayari at paano natutunan ni Hian ang estilo ng espada ng emperador. Walang bakas ng takot, sinagot ni Hian na siya mismo ang nagturo nito. Gulat pa rin, tinanong niya kung seryoso si Hian. Sumagot si Hian na kakakita lang niya nito kanina. Doon na unawaan ng matanda na ang tawaging henyo ang isang tao ay hindi sapat para ilarawan kung ano ang batang ito. Habang nakatayo siya roon, iniisip na ginaya ni Hian ang nakita niya ng isang beses lang, tinawag siya ni Hian. Tinanong niya kung palagi bang nakatayo ang matanda at tumutulo ang laway ng ganito. Pagkatapos ay itinapon ni Hian ang sanga at sinabing hindi niya papakasalan ang apo nito. Ang matanda ay napabulong lang ng, sige, habang pinapanood ang pagbagsak ng sanga, pero sa loob-loob niya, nag-aalab ang kanyang mga mata. Ang batang ito ay perpekto, at ipapakasal niya ito sa apo niya kahit ano pa ang mangyari. Samantala sa lungsod ng Namgang, 3 lalaki ang naglalakad sa mga lansangan. Tahimik silang naglakad sa gitna ng mga tao hanggang sa utusan ng isa ang dalawa na maghiwalay dito. Habang ginagawa niya ito, naalala niya ang nalaman matapos magbayad ng isang mamamayan para sa impormasyon.
Sinabi ng lalaki na may dumating na kliyente 2 araw na ang nakalipas, pagkatapos ay agad na nagtipon ng mga taong pamilyar kay Huang Shan at nagsimulang magtanong tungkol sa Crimson Pebble. Ang pangalan ng taong iyon ay Jin Wig-ong, at syempre pinatay ang impormante. Pagkatapos noon, bumalik tayo sa silid ng bida kung saan may sumisigaw para sa kanyang tiyuhin sa harap mismo niya. Binuksan ni Hian ang pinto upang salubungin ang tumatawag ang dati niyang guro na ngayon ay pamangkin niya, nagtatanong kung bakit hindi siya nagsasanay. Walang pakialam na sinagot ni Hian na hindi niya kailangang matutunan ang sining ng kultibasyon ng angka ng Namgong. Agad itong ikinagalit ng bata at inutusan siyang sumama kagad. Naalala ni Hian na sa nakaraang buhay niya, ang tingin na iyon ay nakakatakot pero ngayon ay halos mukhang cute. Galit na galit ang bata. Galit siya sa sitwasyong ito, lalo na matapos malaman na napakahusay ni Hian na kaya niyang kopyahin ang isang teknik matapos itong makita ng isang beses. Gayunpaman, alam niya ang talento at panlabas na sining lamang. Ang kawalan ng panloob na pagsasanay ay magre-resulta sa isang mahina na mandirigma. At kahit ngayon, wala siyang maramdamang bakas ng panloob na enerhiya mula kay Hian, kaya hinawakan niya ito sa balikat at mariing sinabing sumama ito sa kanya. Inisip lang ni Hian na hinuhukay ng hanggal na ito ang sarili niyang libingan, sabay lingon na may masamang tingin. Napagpasyahan niyang oras na para simulan ng pagsasanay ng kanyang alagad. Inalis niya ang kamay ng binata sa kanyang balikat at sinabing narinig niyang balak siyang turuan ng kanyang pamangkin, pero wala naman siyang matutunan dito. Kung tutuusin, si Hian pa ang dapat magturo sa kanyang walang silbing pamangkin. Sumagot ang bata na naging magalang siya sa pagtawag ng tiyuhin, ngunit naglakas loob pa rin itong magmayabang. Tinanong lang ni Hian kung anong klaseng mukha ang ginagawa niya. Papatayin ba niya ang tiyuhin niya para lang pilitin ito, sabi pa niya, subukan kung kaya, at tinawag ulit siyang pamangkin na lalong ikinagalit ng bata. Habang tumataas ang madilim na aura mula sa kanya, tinanong ni Hian kung ano ang masama sa pagtawag sa kanya ng pamangkin. Pagkatapos, may baliw ng ngiti, kinutya niya ito sa pag-ulit ng salitang pamangkin. Sumigaw ang bata na siya ay lubos na baliw at mayabang nang hindi masukat. Sa totoo lang, masyadong mahina ang salitang mayabang para sa galit niya. Dapat mas matindi ang mga mura niya. Halatang epektibo ang pang-aasar. Mukha siyang handang sumabog, pero hindi pa rin siya nagmura. Tinukoy ni Hian kung gaano casual ang tunog niya nang ang nasabi lang niya ay mayabang, saka siya kinutya dahil iisang insulto lang ang alam niya. Sa nakaraang buhay niya, iba't ibang mura ang ginagamit ng lalaking ito araw-araw, kaya naalala siya ni Hian bilang taong laging nagmumura noong kabataan niya. Noon, walang makakapantay sa kanya sa espada, at tinawag pa siya ng mga tao bilang hari ng espada ng 7 damdamin. Naabot niya ang sukdulan ng bawat damdamin ng tao sa pamamagitan ng sining ng pakikipaglaban. Sinuntok niya ang iba dahil nagising siya sa masamang mood o dahil ang saya niya pagkatapos kumain. Dahil sa lahat ng emosyon na iyon, maraming tiniis si Hian noon kaya't hindi ito makatwiran. Paano naging magalang ang taong ito ngayon, gayong sa kabilang timeline, naabot niya ang rurok ng emosyonal na pagkabaliw, kung magbago iyon, maaaring hindi na umiral ang isa sa mga bayani ng Morem at hindi papayag si Hian na mangyari iyon. Sa simula, ang nais lang niya ay tumulong sa martial arts pero ngayon kailangan na rin niyang ayusin ang ugali ng bata. Tinawag niya itong abala, ngunit ang tusong ngiti sa kanyang mukha ay nagsabi ng kabaligtaran. Ang pamangkin niya, na ngayon ay tinatawag ang tiyuhin niyang walang hiya, ay nagtanong kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Nang biglang lumitaw si Hian sa harap niya at sinabi na maiintindihan niya pagkatapos mabugbog, nagulat ang lalaki, iniisip kung iyon ba ang Heavenly Wind Skating. Pumuesto siya at sinabi na walang laban ng isang mumurahing kopya. Pagkatapos ay sumugod siya, sinasabing ipapakita niya ang agwat sa pagitan ng tunay at peke, ang kanyang mga atake ay tunay na mabagsik. Kahit si Hian ay humanga habang iniwasan niya ang mga suntok, gayunpaman, ang mga atake na ganoon ay hindi siya matatamaan. Muling umatake ang lalaki at tumalon si Hian sa kakaibang paraan. Sa instinct, mabilis na itinaas ng bata ang kanyang depensa, ngunit isang sipa ang madaling nagpawala ng kanyang balanse. Nablock niya ito, ngunit ang lakas ay nagpatilapon pa rin sa kanya ng ilang metro. Habang humihingal ang bata, tinanong ni Hian kung ang plano niya lang ba ay magtanggol. Pagkatapos ay muling sumugod si Hian sa nakakasilaw na bilis, inaasahan ng suntok na sinubukan ng bata na harangin, ngunit hindi doon tumama ang hampas. Sa isang iglap, naisip niyang umiwas gamit ang panloob na enerhiya, ngunit malamig nang umiti si Hian at sinabing hindi yun uubra. Isang suntok na balot ng asul na aura ang naghihintay na. Huli na nang maunawaan ng bata at sinubukang saluhin ng tama gamit ang panloob na enerhiya, ngunit agad niyang napagtanto na hindi niya ito mapigilan at natamba. Ginamit ni Hian ang pagkakataon, ibinagsak ang kamao at bumasag sa kanyang depensa. Malinis ang tama, at ginamit pa niya ang teknik ng angka ng Namgong. Sa pamamagitan ng eksplosibong liwanag, pinatama niya ito sa mukha ng kanyang pamangkin at natawa pa habang ginagawa ito. Ang kawawang bata ay tumilapon pa atras at bumangga sa pader. Muling sumugod si Hian habang siya'y mahina na. Lubos na napangibabawan ng bata, umuubo ng dugo. Gulat na nagtanong siya kung paano nagamit ni Hian ang eksplosibong liwanag gayong tila wala siyang panloob na enerhiya. Natutunan niya ba talaga yon mula sa kanilang saglit na pagkikita? Kung ganoon, tunay siyang isang henyo na ipinadala ng langit. Wala siyang magawa laban sa halimaw na nasa harapan niya. Sabi lang ni Hian na marami pang dapat matutunan ng pamangkin niya. Ang kawawang lalaki ay nakaramdam lamang ng takot.
Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga tunog ng pagbangga. Binubugbog siya ni Hien, sinasabing wala siyang alam kung gaano katagal niyang hinintay ito, at habang nagsasalita ay patuloy siyang tumatadyak at sinasapak ang mukha nito nang walang kahit kititing na awa. Sa wakas, ito ang eksaktong dinanas niya sa ilalim ng taong ito sa kanyang nakaraang buhay. Matagal niya itong hinintay, at ngayong dumating na, siya ay nasisiyahan, patuloy na nagmumura. Ang bata ay nagmakaawa na tumigil siya dahil sobrang sakit na. Bigla siyang natauhan at naalala ang mga salita mula sa kanyang nakaraan. Ang nararamdaman niya ngayon ay galit. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha, sumigaw siya kay Hien na tigilan na ang kalokohan, ngunit isa pang brutal na suntok ang tumama sa kanya. Nakita niyang masyado pang mahina ang kanyang pamangkin, kaya nagsimulang mag-isip si Hien kung paano siya palalakasan. Pati na ang paghabol sa pangalawang mahiwagang nilalang ay kanyang pinag-isipan. Makalipas ang ilang panahon, itinuro niya ang bata at sinabing magsasanay sila ng magkasama mula ngayon. Ito ang simula ng bangungot ng kawawang bata. Pagkalipas ng ilang araw, sa palasyo ng pamilya Namgong, patuloy pa rin ang kanilang matinding pagsasanay. 10 araw silang nagpatuloy, at sa pamamagitan ng nakakapagod na routine, nagsimula ng tumugon ang bata. Inilabas niya ang kanyang nararamdaman at inihampas ang espada. Alam ni Hien na ang atake ay may taglay ng matibay na panloob na enerhiya. Sa loob lamang ng ilang araw, naihalo na niya ang galit sa kanyang espada. Napagtanto ni Hien ang isang bagay. Ang batang ito ay pinakamabilis matuto kapag itinutulak sa kanyang hangganan. Sa ngayon, sapat na ang matutong pagsamahin ang galit sa kanyang lakas. Susunod ay ang pagsasanay kung paano ilabas ang galit na iyon, iniisip na sinuntok siya ni Hien at pinalipad siya. Agad siyang sumugod para sa isa pang suntok, ngunit biglang nagbago ang mukha ng kanyang pamangkin, puno ng galit ang mga mata. Iyon mismo ang gusto ni Hien. Sumagot ang pamangkin ng isang malakas na suntok, balot ng galit na aura. Nang ma-realize niyang nagmintis siya, kinabahan siya. Kung umatake si Hien ngayon, malamang 3 araw siyang walang malay. Pero bigla na lang sinabi ni Hien na tapos na sila para sa araw na ito at may pupuntahan sila. Ang tanging naitanong ng pamangkin niya ay kung saan. Sa nakakatakot na tingin, tinanong ni Hien kung kinu-question siya. Alam na maaaring may kasunod na bagbog, agad tumayo ang bata at sinabing dapat na silang umalis. Kahit na wala siyang ideya kung saan sila papunta, natututo na rin siya sa wakas. Sa ibang bahagi ng lungsod ng angkan ng Namgong, abala ang mga tao sa kanilang araw nang may huminto sa harap ng isang pulubi at naghulog ng barya sa kanyang mangkok. Matapos magpasalamat ang pulubi, hiniling ng lalaki na makausap siya kapalit nito. Siya pala ay isa sa kanilang mga tauhan, nag-uulat na ang kanilang pinuno na si Jin Wigong ay wala sa angkan ng Namgong. Tahimik na nag-isip ang pulubi sandali, saka tumingala at nagtanong kung sigurado siya. Sumagot ang nakatakip na lalaki ng oo, ngunit idinagdag na may kakaibang tao na dumating sa parehong oras. Agad na tinanong ng pinuno kung sino ito at narinig ang pangalang Yu Chen, anak ni Yu Songwan, na ngayon ay nananatili sa angkan ng Namgong. Tinanong ng lalaki kung dapat nilang isama ang kapitan. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nakita ng pulubi sina Hien at ang kanyang pamangkin na dumadaan malapit at nagpasya siyang huwag tawagin ang kapitan. Sila mismo ang mag-iimbestiga. Agad namang sinimulan ng isa sa kanyang mga tauhan ng pagsunod kina Hien at sa bata. Tumayo ang mensahero, at muling nagpasalamat ang pulubi sa barya, ngunit ang tunay niyang utos ay ituloy ang plano. Gayunpaman, may isa pang nagmamasid. Ang dalawang lalaking ito ay galit sa pulubi dahil kumikita siya ng pera sa kanilang teritoryo nang hindi nagbabayad. Sa madaling salita, gusto nilang bugbugin siya. Makalipas ang ilang sandali, nagreklamo ang pamangkin na puro malulungkot na kwento at miserable na tao ang laman ng mga libro. Kaya bakit kailangan nilang magdala ng napakarami nito? Sinabi ni Hien na kailangan niya ng karanasan at wala namang nagkakasakit dahil dito. Dahil lumaki rin sa yaman ng bida, wala talaga siyang may pagtanggol. Ngayon pinabasa ni Hien sa kanya ang isang opera ng Beijing at tumawa ng malakas na ikinagulat ng bata. Pero makalipas ang ilang sandali, talagang naengganyo siya. Ipinaliwanag ni Hien na ang kasiyahan ay nagpapakalma ng puso at pumipigil sa kalungkutan at galit na manaig. Kapag kumalma ang puso ng kanyang pamangkin, mas malinaw niyang makikita at mauunawaan ang kanyang mga kaaway. Sinabi ng bata na tatandaan niya iyon, tapos muling nagtanong kung ano ang gagawin nila sa lahat ng malulungkot na aklat na iyon. Sa ngayon, napili na nila ang kanilang mga target. Simple lang ang utos, sumunod ng tahimik at magmasid lamang. Sinabi ng kanilang pinuno na siya mismo ang magbabantay sa iyo, Kinaw, at kailangang mag-ingat ang lahat upang hindi mapansin hanggang makaalis sila sa Hefei. Biglang may sumigaw para sa pulubi. Agad na lumingon sina Hien at ang kanyang pamangkin upang makita kung ano ang nangyayari. Ang parehong lalaki kanina ang inaakusahan ng pulubi ng pag-iikot ng hindi nagbabayad ng buwis. Agad nitong sinira ang kanilang plano. Nang tanungin ng pulubi kung sino sila, kinutya siya ng mga lalaki dahil sa kanyang tapang. Nagpakilala ang kanilang pinuno bilang si Wang Tio ng Juhua sect ng Hefei. Nagkunwaring takot, nakiusap ang pulubi na patawarin siya. Pero inutusan ni Wang Tio ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Alam ng peking leader ng pulubi na hindi niya maaaring ibunyag kung sino siya o masisira ang buong plano. Sa harap ni Yokono, iniisip niya kung tatanggapin na lang ang bagbog. Habang pinapanood ang nangyayari, tinanong ng pamangkin kung dapat ba silang makialam. Sinabi ni Yuka na hindi niya naiintindihan dahil lumaki siyang protektado. Ang mundo ay hindi isang kwentong pambata at hindi nila maaaring makialam sa lahat ng bagay.
Ang mga away kalsada sa pagitan ng beggar sect at vagabond sect ay palaging nangyayari. Ang mga ito ay mula sa sekta ng Juhua, kaaway ng sekta ng mga pulubi, at dahil hindi naman ito laban ng mga mandirigma, isa pa iyon sa mga dahilan para huwag makialam. Kaya tumalikod sila at nagpatuloy sa paglakad. Habang palihim na nagbigay ng senadorya sa mga kontrabida na umalis na ang dalawa at maaari na silang kumilos, biglang sumiklab ang lilang aura mula sa eskinita habang iniutos nilang tumigil ang lahat. Walang kamalay-malay ang pinuno ng mga palaboy sa nangyayari bago siya tinangay palayo ng pulubi. Sumigaw ang isa sa mga lalaki para sa bata pero noon pa'y napalibutan na sila ng mga kontrabida. Inutusan ng kanilang pinuno ang lahat na umatras. Pagkatapos bumangon, sinabi ng lalaki sa kanyang grupo na dakpin ang pulubi. Ngunit sa ilalim ng nakakapangilabot na aura, wala ni isa sa kanila ang makagalaw ng maayos. Lumapit ang pulubi sa kanyang umatake at tinanong kung naiintindihan niya ang ginawa niya. Ito'y isang bihirang pagkakataon, marahil hindi na muling mauulit at hindi pinapayagan ng pagkabigo. Kaya't pagbabayaran ng batang palaboy ang halaga. Hinawakan niya ang ulo ng bata at ginawa ang inaasahan mo. Pagkatapos, sinabi niyang may ilog malapit at inutusan ng kanyang mga tauhan na itapon ang iba at burahin ang lahat ng bakas. Sumunod sila agad. Nang gabing iyon, ilang miyembro ng pangkat ng mga palaboy ang naglaho dahil lang sa pananakit ng isang pulubi. Hindi kalayuan, may isang taong nagtatago sa mga palumpong. Isa siya sa mga tauhan ni Wong at natuklasan niyang ang mga taong ito ay hindi pangkaraniwang mga palaboy. Ang pulubi na iyon ay hindi rin mula sa sekta ng mga pulubi. Habang tumatakbo at umiiyak, sinabi niyang kailangan niyang iulat ito sa sekta ng mga pulubi. Sa Namgang Pavilion, galit na galit ang pinuno ng pamilya, nagtatanong kung bakit hindi pa siya dumarating. Tinawag niya ang kanyang apo para magpakasal, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niya talaga. Mas malala pa, pumunta na siya sa larangan ng digmaan upang labanan ang mga di-ortodoksong sekta at siniguradong dumating ang kanyang liham matapos na siyang umalis. Lalo lang itong ikinagalit ng patriarka. Sa tindi ng galit, nagreklamo siya kung paano pinalalaki ang mga kabataan ngayon. Dahil malinaw na hindi na siya babalik, napagpasyahan niyang ipadala si Huyen sa kanya. Masaya sa ideyang iyon, pumunta siya upang hanapin ang pangunahing tauhan. Bigla niyang narinig ang malalakas na pagmumura. Agad niyang inisip na may mga nanghimasok, kaya tumalon siya sa pader para tingnan, ngunit ang natuklasan niya ay ikinagulat niya. Si Huyen ay nagpapalipad ng espada sa kanyang pamangkin, habang ang bata ay walang tigil na nagmumura at umiiyak habang umaatake. Pagkatapos, isang gintong aura ang lumitaw mula sa kanyang espada. Inisip ng matanda na parang kontroladong apoy ito habang napansin siya ng bida. Bago tumama ang hampas, inutusan niya silang tumigil. Agad huminto ang binata at nagalit si Huison, sinasabing sa pagkakataong ito ay maaaring nataman niya ang ulo nito. Ang marahas na salita ni Huison ay tila humanga sa matanda habang tinanong ng bida kung ano ang ginagawa niya roon. Bumaba mula sa bubong, sinabi ng matanda na nakuha ng pagsasanay ang kanyang interes at sinabi ni Huyen na maaari siyang manood. Napaisip tuloy ang matanda kung bahay pa rin ba niya ito. Tinanong niya kung tinuturuan ni Huyen ang suwang swordsmanship, ngunit itinanggi ito ni Huyen at sinabing nagsasanay lang sila. Napaisip tuloy ang batang patriarka kung bakit siya nagsisinungaling. Sinabi ng matanda na gumamit ang bata ng teknik na hindi tulad ng sa kanilang angkan at sinabi ni Huyen na siya mismo ang lumikha nito. Naikagulat iyon sa binata kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag ni Huyen na ito ang espada ng 7 damdamin, isang teknik na nakabatay sa nararamdaman ng tao. Pinag-aralan ng matanda ang ideya na iyon ng may interes at napagtanto niyang ang angkan na matagal nang nakabatay sa bilis at pagbabago ay pumapasok sa bagong panahon. Nang tanungin ng pangunahing tauhan kung bakit siya naparito, sinabi ng matanda na kailangan niya itong pumunta sa Morem Alliance. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang lahat, isang lalaki ang sumingit upang iulat na may dumating mula sa Huffy Beggar Sect at tila may nangyaring masama. Sinabi ng matanda sa pangunahing tauhan na mag-uusap sila mamaya habang nagpasya si Huison na siya na mismo ang titingin. Iniwan, naisip niyang talagang magkahawig ang dalawa at dahil wala siyang mas magandang gawin, nagpasya siyang maglakad-lakad sa lungsod. Habang naglalakad, may ilang tao ang nakatingin sa kanya. Isa sa kanila ang tahimik na nagtanong sa kanilang pinuno kung ano ang gagawin. Ang lalaking nakadamit bilang pulubi ay naisip na baka wala na silang makuhang pagkakataon tulad nito, kaya inutusan niya ang lahat na sundan siya. Sumang-ayon ang kanyang mga tauhan at nagplano silang dakpin siya kapag nakarating na ito sa mas tahimik na lugar. Matao ang lungsod at natuwa ang bida na sa wakas ay makakapagmasid siya ng payapa. Mahirap ang mga nakaraan dahil nakilala siya ng mga tao mula sa Vampeng. Ang pag-alala sa mga ngiti nila at mga regalong ibinigay nila sa kanya ay nagparamdam ng pangungulila. Ang dating mataba ay nag-isip kung maayos ang lahat at alam niyang kung nais niyang bumalik sa Vampeng Prefecture at panatilihin ang kapayapaan sa ganitong panahon, kailangan niyang kumilos bago kumalat ang kaguluhan. Napansin niya ang isang dumaan na tila pamilyar. Inisip niyang nakita na niya ang lalaki sa kalye dati, kaya binaliwala niya ito. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaiba at nanatiling alerto habang tinatapos ang isang dumpling. Mula sa malayo, may isang lalaking malinaw na nakamasid sa kanya. Lumilipas ang oras at patuloy siyang naglalakad sa lungsod. Patuloy pa rin siyang sinusundan ng parehong lalaki. Hindi nagtagal, nadaanan niya ang isang matandang pulubi at napagtanto na ito ang palaboy na binugbog kahapon. Naiinis siya, akala ba ng lalaki na matatago siya ng simpleng kasuotan.
Naalala niyang may narinig siyang masama ang nangyari sa sekta ng mga pulubi at iniisip na malamang sila ang may kagagawa nito, kaya tinawag niya ang isang lalaking kunwaring nagbabasa ng libro at casual na tinanong kung anong ginagawa nito doon. Ang biglaang galaw na iyon ay nagpagulo sa mga sumusunod sa kanya at ang lalaki ay tinamaan mismo sa singit. Sa kaguluhan, nakatakas ang bida. Hinabol siya ng iba para hindi makatakas, pero pagdating nila sa eskinita na pinasukan niya, wala na siya roon. Nagtataka ang lalaking mahaba ang buhok kung dumaan nga ba siya roon. Pagkatapos, nagsalita ang bida mula sa bubong, tinatanong kung sino sila at bakit ang daming lalaki ang humahabol sa kanya. Iniisip niya na may gusto talaga sila sa kanya. Tinitigan siya ng matanda ng masama, halatang naiinis. Bumaba ang bida mula sa itaas at malamig na nagtanong kung bakit sila nagkakagulo sa kanya na parang mga daga. Tinanong niya kung sila rin ba ang mga humabol sa kanya kagabi. Isang tingin sa kanilang mga mukha ang nagsabi sa kanya na tama siya. Iniisip niya kung mga natira sila mula sa kuta ng siyam na dragon o kung hinahabol nila ang berheng ginseng. Sinabi ng matandang lalaki sa kanyang mga tauhan na madali lang patayin ang bata pero may koneksyon siya sa isang dating opisyal ng gobyerno, kaya maaaring maging magulo ito kung makialam ang pamahalaan. Tinanong niya ng direkta kung siya si Jean Weigang, ang kumuha ng virgin ginseng. Nagkunwari ang bida na walang alam at nagtanong kung sino yon. Napaisip ang matandang singkit kung mali ang tao nila. Kung talagang kinain niya ang virgin ginseng, dapat nasa energy condensation stage na siya, pero wala siyang nararamdamang internal energy. Gayunpaman, ang dating matabang lalaki natin ay natutunan ng husto mula sa pulubi kung paano magtago, kaya alam niyang hindi siya mabubuko. Sa parehong oras, napagtanto niya na kung nakarating sila rito para sa berheng ginseng, tiyak na konektado sila sa mga lingkod ng kaguluhan, kaya't nagpasya siyang huwag ng mag-aksaya ng oras. Huhulihin niya sila at pipilitin ang anumang alam nila. Humingi ng paumanhin ng matandang singkit at sinabing isa itong hindi pagkakaunawaan, pero pinigilan siya ng bida at sinabing hindi sila pwedeng umalis nang hindi sinasabi kung sino sila. Tumigil ang matanda sa pagpapanggap at inutusan ng kanyang mga tauhan na umatake. Sumugod ang mga nakatatandang mandirigma. Nang makita niyang sumugod sila nang hindi gumagamit ng mapanganib na teknik, lalo lang siyang naiinis na labanan sila. Sa isang tama bawat isa, napabagsak niya ang dalawang lalaki at tinapon sila sa pader. Sinabi niya sa matanda na inakala siguro nilang mahina siya kung umatake sila nang hindi man lang gumamit ng mga kasanayan. Naging balisa ang lalaking singkit, isang taong walang nakikitang panloob na enerhiya ang gumawa niyan. Pinabayaan ng bida ang dalawa at tinanong kung balak tumakas ng matanda, lalo lang itong ikinagalit ng matandang lalaki. Alam ng dati matabang bayani na dehado siya, kaya nagkunwari siya at tinanong kung gusto nilang maglaro. Sinunggaban niya ang isa sa mga lalaking nauna na niyang napabagsak at tumakas mula roon. Hinabol siya ng matandang mahaba ang buhok at umatake mula sa likuran, ngunit madali itong naiwasan ng bida at mabilis na sinuri ang paligid, natukoy ang perpektong lugar para sa kanyang plano. Pinagdiinan niya ang kanyang mga kalamnan at inihagis ang bihag na lalaki sa bubong na nagresulta sa pagbagsak nito at nagdulot ng takot at pagtakbo ng mga tao sa loob. Pagkatapos, tumalon siya ng mataas at inihanda ang isang sipa, isang hampas ang Samira sa gusali. Lumapit ang mga nakatatandang mandirigma sa guho at sinabi niyang mas maaga silang dumating kaysa inaasahan. Hinawakan niya ang kanyang mukha at nagtanong kung alam na ng matanda. Bigla namang natigilan sa takot ang matanda. Ang lalaking nasa harap niya ay kilala niya. Ngayon, ipinapakita ang nagbago niyang anyo, sinabi ng bida na sinundan siya ng hanggal papunta mismo sa gitna ng hefe. Tinanong pa niya kung gusto nilang magpatuloy dahil ngayon haharap sila sa kanya at sa dalawang angka na nagpoprotekta sa lungsod. Napagtanto ang patibong, isinumpa siya ng lalaki dahil mas matalino ito kaysa inaasahan. Alam niyang imposibleng labanan ng dalawang angkan kaya kailangan nilang makaalis agad sa hefe, pero bago iyon, inutusan niya ang mga nakatatandang tauhan na patayin ang pangunahing tauhan. Agad na naintindihan ng bida na nais siyang patahimikin. Itinaas niya ang kanyang mga paa, binasag ang bato at pinatalsik ang mga piraso nito sa hangin. Tapos tinanong niya kung akala ba nila wala na siyang natitirang diskarte. Sinunggaban niya ang lumilipad na mga bato at naisip na dapat tumakbo na sila habang may pagkakataon. Gamit ang teknik na 12 sunod-sunod na hiwa, tinamaan niya silang lahat ng sabay-sabay, ngunit sa sandaling iyon, may isang lalaki na sumugod sa kanya mula sa likuran. Pinuri ng ating bayani ang kanyang pagsunod hanggang dito, ngunit sinabi niyang ang tunay na mandirigma ay hindi basta-basta nahuhuli sa ganitong simpleng paraan. Habang siya'y sinasakal, lumulunok ng isang tableta ang lalaki na nagpakita sa bida na may mali nang bigla itong namatay. Doon niya naintindihan ang tunay na layunin ng matanda. Bumaliktad siya para hanapin ito, pero huli na. Pinatay na ng matandang lalaki ang nahuling kasama. Biglang nagkaroon ng kaguluhan at nakita niyang pinapatay rin ng iba ang sarili nilang mga kakampi. Nililinis nila ang kanilang mga tauhan para walang matirang ebidensya. Inutusan ng matanda ang pag-atres at sabay-sabay na tumakas ang tatlong nakatatanda. Sabi ng ating bayani, kung ganoon ang gusto nila, hindi rin siya magpapatalo at hinabol sila. Ang habulan ay umabot sa buong lungsod. Napagtanto ng isa na hindi siya makakatakas, kaya tumigil siya at hinarap ito. Ang bida ay umiwas sa hampas ng espada sa isang galaw at pinatay ang lalaki sa isang hampas, walang pakialam kung mabubuhay o mamamatay ang mga ito. Agad na sinabi ng matanda ang isang bagay sa kanyang tauhan at sumang-ayon ang lalaki. Sa susunod na liko, naghiwalay sila. Nag-aalala ang bida na baka mawala niya ang isa sa kanila, ngunit bigla na lang tumingala ang matanda sa gulat.
May mga lalaking sumisigaw sa unahan na nagpapahinto sa kanila. Mga miyembro sila ng dalawang angkan na nagbabantay sa lungsod. Iniisip ng bida na natagalan sila pero mabuti na lang at dumating sila. Ngayon, maaari na niyang ituloy ang paghabol sa matandang lalaki. Tumakbo ng mas mabilis ang matanda sa mga lansangan habang nasa likuran niya ang ating bayani. Alam niyang masisira ang lahat kung mahuli siya ngayon. Desperado, kinuha niya ang isang kakaibang maliit na bola, umikot at inihagis ito sa pangunahing tauhan. Pero nang muli siyang tumingin, wala na ang target. Lumipad ang bola sa walang laman at sumabog makalipas ang ilang sandali. Biglang lumitaw ang bida, tinawag siya at sinuntok sa mukha. Ang suntok ay nagpalipad sa kanya sa kabila ng kalye hanggang sa bumangga siya sa pader na gawa sa ladrilyo. Pinupukpok ang mga daliri, sinabi ng bida na sumuko na siya. Nahuli na ang mga tauhan niya. Bagbog na, tinanong ng matanda kung sino siya at bakit niya itinago ang kanyang lakas. Pero ang panalo ang unang magtatanong. Tinanong niya kung saan nagmula ang matandang singkit. Pagkatapos ay binalaan na kung hindi siya magsasalita, marami silang oras para magkaalaman. Piliting bumangon, iniisip ng matanda ang lahat ng isinakripisyo niya para sa planong ito pati ang sarili at mga tao niya. Bago siya mamatay, uunahin niyang patayin ang demonyong ito. Nakita ang tingin na iyon, alam ng bida na iyon ang mukha ng isang taong gumagawa ng huling desperadong hakbang na lalo lang nagpapagalit sa matanda. Sumigaw ito, tinatanong kung mukha bang biro ang lahat ng ito. Sinuri ng bida ang paligid at nakita niyang wala ni isang mang miyembro ng sekta sa malapit. Kaya't nagpasya siyang tapusin ito sa isang hampas. Hindi naiintindihan ng matanda ang ibig niyang sabihin pero naghanda siya. Nagpasya siyang patayin ito ng mabilis at patahimikin. Inakala niyang sisilakay ang bida para paliitin ang distansya at plano niyang putulin ang ulo nito sa sandaling iyon. Ngunit naalala ng bida ang perpektong sining ng pakikipaglaban upang ipakita ang agwat sa pagitan nila. Pumuesto siya ng kalmado at pinindot ang lupa, hinihigop ang lakas sa buong katawan. Isang mabigat na aura ang umangat mula sa kanyang mga paa, umakyat sa kanyang katawan at nagtipon sa kanyang kamao. Pagkatapos, isang malakas na hampas ang tumama sa matanda nang hindi man lang umusad ang pangunahing tauhan. Tinanggap ng matanda ang nakakapangusak na suntok na may gulat at pagkalito habang pinapanood siya ng pangunahing tauhan ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang nakatatanda ay muling tumilapon sa dingding at ang pagbangga ay nagdulot ng malaking pagsabog. Tinanong ng bida kung sapat na iyon, saka sinabi na ito ang pinakamataas na sining ng Shaolin, ang 30 metrong mahiwagang kamao. Sinabi sa kanya na kapag napag-aralan niya ito, kaya niyang magpakawala ng libu-libong suntok. Habang tinitingnan ng matandang nakahandusay sa lupa, iniisip niya kung ano ang gagawin ngayon dahil hindi niya ito matatanong dito. Sa kabutihang palad, may isang lalaki na lumitaw at nagpakilala bilang pinuno ng beggar sect, humihiling na kunin ang bilanggo. Pumayag ang bida at lumapit kasama sila sa walang malay na lalaki. Ininspeksyon ng 20 pulubi ang kanyang katawan at sinabi sa kanilang pinuno na eksakto ito tulad ng inilarawan ni Bayan. Ang nakatatanda ng sekta ng mga pulubi ay humiling na iwan sa kanila ang lalaking ito na nag-iwan sa bida na naguguluhan at nagtatanong kung ano ang sinasabi ng tusong magnanakaw. Biglang may tumakbo papalapit na sumisigaw para sa kanyang tiyuhin. Ang batang Panginoon ang dumating at ang una niyang tanong ay kung ano ang nangyari sa damit ng bida. Basa ito at puno ng dumi. Ang batang naging tapat sa loob lamang ng 10 araw ay agad nagalit at nagtanong kung sino ang may gawa nito. Sinampal siya ng ating bida at sinabihang tumahimik. Gulat na gulat, tinanong ng batang Panginoon kung bakit siya sinampal at itinaas muli ng bida ang kamay niya, inis na inis dahil pilit itong umiiwas. Inobserbahan ng nakatatanda ng pulutong ng mga pulubi ang lalaking nakahiga at napagtanto niyang hindi ito mahina. Ang kanyang mga kakampi ay nasa antas ng ipinamalas na enerhiya, marahil kahit sa antas ng inihayag na enerhiya. Kahit na, tinalo ng binata ang lahat ng iyon mag-isa. Humingi ng paumanhin ng matanda sa kanyang pagiging bastos at napansin ng bida na hinahabol na ng sekta ng pulubi ang lalaking ito. Ipinaliwanag ng matanda na ang Gaiyuwe sect na konektado sa beggar sect ay nilipol ng mga tulad niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano konektado ang ating bayani sa kanila at napagtanto ng binata na sinusubok siya para sa impormasyon. Kaya sinabi niya na ang mga magnanakaw ay hinahabol ang ibang tao at nagkamali lang ng pagkakakilanlan sa kanya. Naalala ang lahat ng mahirap na pagsasanay at pambubugbog na naranasan niya, walang balak ang bida na magpaloko sa matandang ito. Kahit ganoon, pinaghihinalaan pa rin ng matandang may balbas na may itinatago siya. Gayunpaman, iniisip niyang makakatulong ang paglitaw nila rito. Kung kinakailangan, maaari niyang iugnay ang mga bagay sa angkan ng Namgam. Sa ngayon, gayunpaman, wala masyadong magagawa ang ating bayani dahil kulang siya sa lakas. Ang mga kaaway na ito ay nananatiling nakatago at kumikilos ng palihim, kaya't walang nakakaalam kung ano ang gagawin nila kapag nalaman nilang naubos ang kanilang pangkat ng tagapaghabol. Kung mangyari yon, maaaring mawasak ang buong angkan ng Yo. Ibig sabihin, kailangan niyang ilihis ang kanilang pansin sa ibang lugar at ang mga pulubi na ito ang perpektong paraan. Mahilig silang magukay ng mga sikreto. Kapag nagsimula na silang kumilos, magkakaroon siya ng oras. Kailangan lang niyang ituro ang tamang direksyon. Kaya't nagkunwari ang bida na naaalala niya ang pangalan ng grupo at agad na nasabik ang lalaking may balbas, nagtatanong na kung ano ito. Pero tumanggi ang ating bayani. Halos mamatay siya sa laban na iyon at hindi pa rin siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang pinuno ng mga pulubi. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang alagad, humihingi ng tulong ng walang salita. Sa harap ng nakakatakot na ekspresyon na iyon, ang binata ay nagtataka kung ano ang nagawa niyang mali.
Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip ng mabuti, sinusubukang gamitin ang lahat ng kanyang pag-aaral, estratehiya, at matematika. Pumasok siya, pinatigil ang pulubi, at sinabing inilalagay nito ang kanyang tiyuhin sa alanganin. Lalo lang itong ikinainis ng bida dahil sinira ng bata ang buong plano niya. Kahit na, humingi ng paumanhin ng pulubi at sinabing tungkol ito sa dangal ng sekta, kaya nais niyang kunin ang kustodiya ng lalaki. Bago pa makapagsalita ang kanyang disipulo, pumayag na ang bida. Wala talagang mas mabuting opsyon. Pero anumang konektado sa kanya ay dapat alisin, at kung may matutuklasan sila, kailangan nila itong ibahagi. Ipinangako ng lalaking may balbas na gagawin nila. Nagpaalam ang ating bayani na may tusong ngiti habang pinapanood siya ng mga pulubi na umalis. Pakiramdam ng lalaking mahaba ang buhok na naloko siya dahil hindi man lang siya nakasingil ng bayad para sa impormasyon. Ngunit sinermonan siya ng kanyang pinuno at binanggit ang parirala tungkol sa pagkawasak ng kalangitan na nangangahulugang maaaring nais ng mga taong ito na sirain ang kalangitan. Sa madaling salita, maaaring balak nilang baligtarin ang buong mundo ng Marine. Kung maimbestigahan nila ang lalaking ito at matuklasan ang balak, maaaring sapat na iyon para gawin siyang nakatatanda ng pangunahing sekta, kaya inutusan niya silang dalhin ang bilanggo at bumalik sa sekta. Ilang oras ang lumipas, dumilim na ang gabi. Iniisip ng bida na dapat hanapin ng lingkod ang mga palatandaan tungkol sa pangalawang mahiwagang nilalang. Pero nagbago na ang kwento. Ang mahalaga ngayon ay maging mas maingat. Dahil nabigo silang makuha ang birheng ginseng, sigurado siyang mas bibilis ang kilos nila patungo sa pangalawang mahiwagang nilalang. Kaya kailangan niyang kumilos ng maingat at mabilis upang maiwasan ang pagkalugmok sa kaguluhan. Sa loob ng sekta, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang matandang lalaki ang nagtanong kung talagang balak ng bida na pumunta sa Orthodox Marine Alliance. Tinanong niya ulit kung seryoso siya. Ang sagot ay oo. Nais ng ating bayani ng mas maraming karanasan. Agad na pumayag ang matanda at sinabihan siyang makipagkaibigan kay Rai. Bukod pa rito, gusto rin niyang sumama si Song. Dahil dito, lubos na nagulat ang batang Panginoon. Pero sabi ng matanda, mahirap iyon dahil si Song ang batang patriarka. Agad na naintindihan ng bida. Bilang batang patriarka, may mga tungkulin siya at hindi basta-basta makakaalis. Kaya sinabi ng ating bida na maghahanda siya at mag-iimpake. Habang papunta si Hyun sa pintuan, naalala niyang bukod kay Rai, may 5 pang phoenix. At lahat daw sila ay di masukat ang kagandahan. Kaya ngayon, sabik na siyang makilala sila. Natulala ang matanda nang maunawaan niya kung saan patungo ito. Patuloy si Hyun, sinasabing baka makilala niya ang isa at magpakasal pa. Darating na ang tagsibol. Agad na sumigaw ang matanda na kailangan nilang magpulong ang angkan habang si Hyun ay umalis na masaya, tuwang-tuwa na gumana ang kanyang plano. Maya-maya, lumipat ang eksena sa ilog Yangtze kung saan naghihintay ang isang malaking barko. Sinabi ng isang lalaki sa kanyang mga tauhan na suriin ng mabuti ang sasakyang dagat. Pagkatapos, lumapit ang kalbong lalaki at kumuha ng sobre mula sa kanyang damit. Iniabot niya ito, tinawag itong tanda ng kanyang sinseridad. Sapat na yun para utusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na bilisan ito pagkatapos ay mag-agahan. Umalis ang 3 lalaki at naiwan ang kalbo, magalang na inihatid sila. Sa isip niya, tinutuya niya ang mga opisyal na ito dahil madali silang bilhin. Pagkatapos noon, bumaba siya sa barko at sinabi na pinaalalahanan niya ang crew na huwag lumapit sa storage cabin para makapagpahinga ang mga nakatagong bisita. Sinabi ng lalaking nagtatago na babayaran niya ang natitira pagdating nila at nagpasalamat siya. Bumalik ang kalbong lalaki sa itaas, nakahinga ng maluwag, at sinabing kailangan lang nilang makalagpas sa Black Whale Fortress at magiging maayos ang lahat basta't magbayad ng buwis. Pagkatapos ay napansin niya ang ating bida at ang batang patriarka na sumasakay sa barko. Ilang oras ang lumipas, itinaas ang mga layag at sa wakas ay umalis na ang sasakyang dagat. May nagbabala sa pangunahing tauhan na huwag hamanin ang mga pirata dahil maaaring magdulot ito ng malaking pinsala. Kahit gusto pa rin ng ating bayani na lumaban, ipinaliwanag ng binata na mas malaki ang gulong may dudulot nito kaysa inaakala niya. Kapag nagsimula ang labanan, maaaring magsidatingan ang lahat ng pirata sa kuta. Mas malala pa, mayroon silang mandirigmang antas halimaw na sinasabing kayang tapatan ng lolo niya. Ang pangalan niya ay si Dragon King Gusaijen, ang tinaguriang halimaw ng dagat. Pinukpok niya ang mesa at binalaan na kung mawala ng kontrol ang bida at magsimula ng digmaan, magiging malaki ang pinsala, kaya kailangan niyang manahimik. Tahimik na nakikinig ang ating bayani at tinitigan lang ang kanyang alagad, saka siya sinuntok sa ulo. Ang binata ay nagrereklamo na ang pagresolba ng lahat gamit ang kamao ay kikilakilabot habang ang bida ay patuloy na iniisip ang si Dragon Emperor. Sa ngayon, mukhang wala talaga siyang magagawa kundi manahimik. Ilang oras ang lumipas, nasa kalagitnaan na ng dagat ang barko. Isang lalaki sa unahan ng nagmamasid sa malayo hanggang sa may mapansin siyang kakaiba at sumigaw, isang barko ng Black Whale Fortress. Isang barko na may itim na watawat ang papalapit sa kanila. Namutla ang buong tripulante. Di nagtagal, nagtagpo ang mga barko at isang malaking pirata ang sumaampas sa sasakyang dagat ng bida. Binati siya ng kalbong kapitan, matagal na rin mula nung huli. Si pangalawang pinuno Goldjack ay agad na inutusan ng isang tauhan na dalhin ang bayad sa buwis. Pinuri siya ng pirata sa maayos niyang pag-asikaso nang hindi na kailangang ipaliwanag ang bawat detalye. Habang nanunood, iniisip ng isang tao na mukhang maayos ang palitan, pero parang kakaiba na hindi pa umaalis ang mga pirata.
Sabi ng matabang lalaki, ang pera ay nag-aayos ng isang usapin pero may isa pa. Inutusan siyang maghanap ng isang tao sa barkong ito, pagkatapos ay tumingin siya sa kalbong kapitan at tinanong kung may iba pang itinatago sa barko. Alam niyang minsan ay nagtatago ang lalaking ito ng mga kriminal sa kanyang sasakyan. Kung ibibigay lang niya ang tao, hindi na maabala ang ibang pasahero. Mahal ng kapitan ang pera, pero mas gusto niyang manatiling buhay, kaya inamin niyang may nakatago sa storage cabin. Sumigaw ang matabang pirata na naghahanap sila ng pag-anti at inutusan ng lahat na pumila at makipagtulungan. Sa takot, nanginginig na lang ang mga pasahero habang nakatayo. Napansin ng isang pirata ang kalmadong pagtanaw ng bida sa dagat. Naiinis siya sa malamig na ugali nito, kaya sinampal niya ang binata sa ulo at tinanong kung narinig ba ang utos na pumila. Binigyan ni Song ang bida ng desperadong tingin na nagmamakaawa na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos, ngunit nakatingin na ang ating bayani sa pirata nang may nag-aalab na galit. Biglang may sumigaw mula sa kargamento at napatingin ang lahat doon. Pati ang pirata ay naguluhan ng marinig ang mga yabag at lumabas ang nakatagong lalaki na nakasuot ng elegante at itim na balabal. Ang matabang pirata ay galit na nagtatanong kung paano niya nagawang saktan ang kanyang mga tauhan habang ang lalaking mahaba ang buhok ay nagsasabing mahirap nang magtago mula sa beggar sect. Hindi niya inasahang magtitiwala sila sa mga karaniwang pirata para hulihin siya. Nagngingit-ngit ang mataba, hinugot ang kanyang espada at sinabi niyang kukunin niya ang ulo ng lalaki. Naglunsad siya ng napakabilis na atake, ngunit tumama lang ito sa isang haligi. Pinanood ng bida at inamin na hindi mahina ang pirata, kahit hindi niya maintindihan kung bakit ito panay ang talon. Napansin ng mga tao sa ibaba ang bumagsak na haligi na nagsisimulang gumuho at nagpanik sa takot na madaganan. Bago pa ito tumama sa kanila, may isang taong hamati nito sa gitna. Ang bida, naiinis na ngayon dahil lumabas na ang tunay na kulay ng mga tao. Matapos iligtas ang lahat, bumagsak siya ng dramatiko sa deck. Pinanood niya ang magulong laban sa pagitan ng matabang pirata at ng maayos manamit na lalaki na parehong hindi makapagpatama ng malinis na suntok. Pagkatapos ay napansin niya ang kakaiba sa punit na manggas ng lalaking mag-ara ang bihis, isang pulang tato ng ahas. Agad niyang naalala ang babala ng kanyang maestro tungkol sa isang lalaki sa bilangguan ng Miriam Orthodox Alliance na may parehong marka. Ang pangalan ng taong iyon ay Huang Du Kaisan at alam niya kung saan matatagpuan ang pangalawang mahiwagang nilalang na labis niyang kailangan. Nakikita ang lahat ng ito na nagkakatugma, iniisip niyang nasa panig na niya ang kapalaran. Bago siya makialam, sumigaw ang batang patriarka na huwag siyang makialam. Nagkasundo silang hindi siya makikialam, ngunit pinutol ng ating bida ang usapan at inutusan ng kanyang alagad na protektahan ang lahat. Kung may masaktan, 2 araw ng galit na pagsasanay. Pagkarinig nito, agad hinugot ng batang patriarka ang kanyang espada. Wala siyang balak na magdusa ng ganoon. Pinapanood niya ang pirata at ang magarang lalaki na naglalaban, ang kanilang mga hampas ay nagdudulot ng mga alon ng puwersa na nakakasakit sa mga pasahero. Patuloy ang pagdating ng mga alon ng pag-atake, alam niyang hindi niya kayang harangan ang bawat isa. Gayunpaman, nakahanap siya ng sagot at tumutok sa pagpapabilis pa ng kanyang espada. Habang lumino ang kanyang isipan, pinipigilan niya ang luha, iniisip na ang lungkot ang nagpapatala sa espada. Sa gitna ng rumaragas ang puwersa, dahan-dahan niyang iwiniwas-iwas ang kanyang espada. Ang gintong aura mula sa kanyang espada ay tumama sa natitirang alon ng pag-atake at inilihis ang mga ito. Sa maliliit at eksaktong galaw, pinrotektahan niya ang buong grupo mula sa pag-atake. Nagpasalamat ang matandang lalaki sa kanyang tagapagligtas, saka nagtanong kung ano ang gagawin ng tiyuhin sa susunod. Doon niya napagtanto na wala na ang bida. Habang nagpapatuloy ang laban, ibinuhos ni Kapitan Fat Jack ang lahat ng kanyang lakas sa isang malakas na pag-atake. Madaling naiwasan ito ng lalaking may bigete. Nakita niya ang puwang na iniwan ng atake at sumugod gamit ang kontra na dapat tatapos sa laban. Pero bago ito tumama, may bumagsak sa pagitan nila ng napakabilis. Pinatalsik ng bida ang braso ng pirata at napalipad ang espada nito. Ang biglaang pagdating ay ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay kinokondense niya ang aura sa kanyang kamao at ibinagsak ang isang malupit na suntok na tuluyang nagpabagsak sa piratang kasinlaki ng balyena. Bumagsak si Fat Jack sa deck, malamang tapos na, habang ang magarang lalaki ay nagtanong kung sino ang taong ito. Hindi yun pinansin ng dating underdog at tinanong kung siya ba ang Kwang Deoxium na ikinagulat nito. Ang reaksyon ay nagsabi sa kanya na tama ang hinala niya. Sinabi niya na dumating siya para iligtas ito dahil may mga tanong siyang gustong itanong. Pagkatapos ay humarap siya sa natitirang mga pirata. Sinabi niya sa kanila na abala siya sa lalaking ito, kaya maaari silang umalis o mamatay dito. Ang 2 pirata na natitira ay nakatitig lang sa kanya, litong-lito. Napakunot ang noo ng MC at tinanong kung hindi nila siya naintindihan. Pero nang lingunin niya, wala na ang lalaking sinagip niya. Nagmadali siya sa gilid ng barko para hanapin ito. Doon niya nakita ang lalaki na nasa dagat na, lumalangoy na parang dolphin. Habang pinapanood siyang tumakas, hindi makapaniwala ang ating bida na pinapahirapan siya ng lalaki kahit tinutulungan niya ito. Bago siya makakilos, inutusan ni Fat Jack ang mga tauhan niya na habulin ito. Isa-isa, tumalon ang mga pirata sa tubig na parang lumulundag sa isang pool. Nakita niyang sinusubukan pa rin ng matabang hanggal na habulin ang lalaki kahit pinagbawalan na, kaya tinawag ng bida ang kanyang tauhan at inutusan siyang harapin si Fat Jack. Nataranta ang pirata sa lupa, hindi sigurado kung sino ang kausap niya. Pagkatapos ay dumating ang banta. Kapag pumalpak ka, isang buong linggo ng mabagsik na pagsasanay ang naghihintay sa'yo. Pagkatapos ay tumalon ang bida sa dagat tulad ng iba.
Sa sandaling tumama siya sa tubig, nagiging shark boy siya at humahabol sa alon papunta sa nakaayos na lalaki. Nagtataka si Fat Jack kung bakit siya nagpupursige para sa taong iyon, pero bago pa siya makapag-isip ng higit pa, lumapit na ang batang patriarka. Sabi niya nang walang pakialam na siguradong kamangha-mangha ang kanyang tiyuhin. Baka natutunan niya ang sining ng tubig habang sinusubukang magbawas ng timbang. Tinanong ng pirata kung sino siya na nagpabalik sa patriarka mula sa kanyang iniisip at nagpapaalala sa kanya na may trabaho siyang dapat gawin. Lumapit siya, kaya tinanong ng pirata kung magkakilala sila. Habang pinipisil ang kamao, sumagot ang patriarka na ang mahalaga lang ay nararapat pabagsakin ng pirata na ito. Tama na ang usapan. Sinunod lang niya ang utos at inilagay ang kamay sa ulo ng matabang lalaki habang nangangatog ang pirata. Isang desperadong sigaw ang sumunod nang tumama ang suntok. Sa tubig, bumalik tayo sa mga pirata na hinahabol ang nakaayos na lalaki. Naabutan na ng bida ang mga pirata, ngunit sinubukan siyang harangin ng isa. Umatake ito, ngunit madali itong naiwasan ng bida. Ang pirata na may suot na bandana biglang nawala ng paningin sa kanya at nagtataka kung saan siya nagpunta. Pagtingala niya, huli na ang lahat. Ang huling bagay na nakita niya ay ang ilalim ng sapatos ng bida na sumalpak sa kanyang mukha. Ginamit ang pirata bilang springboard, sinabi ng ating bayani na medyo masaya pala ito. Habang lumulubog ang lalaki, tumingin siya sa unahan at napansin ang isang bagay na kapakipakinabang. Ang mga pirata ay halos perpektong nakahanay para sa kanya, kaya nagsimula siyang tumapak sa kanila na parang tulay sa tubig. Iniisip na kung natawid ni Dharma ang Yellow River gamit ang dahon, kaya niyang tawirin ang Yangtze gamit ang mga ulo ng pirata. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Kapitan Fat Jack na sa wakas ay naiintindihan nila. Ito ang pangunahing barko ng Black Whale Fort at ibig sabihin nito ay para na rin silang patay. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil sinuntok siya ng bida sa mukha. Bumagsak ng malakas ang pirata sa deck. Sinabi ng ating bayani sa kanyang anak na may problema sila. Sabi ng patriarka, binalaan na niya ito pero sinabi lang ng bida na mag-enjoy na lang. Pagkatapos, tumungo ang dalawa sa papalapit na barko. Ilang oras ang lumipas, lumubog ang araw, wasak na ang barko, at nagkalat ang mga pirata sa dagat. Isang lalaking may peklat sa mukha ang nagmamasid mula sa malayo at napansin ang bangkang sinakyan ng bida. Sa banda roon, umusad ang matabang pirata, kaya't napaisip ang lalaking may peklat kung ano ang ginagawa ng hanggal na iyon at bakit papalapit siya. Pagkatapos, lumangoy ang isa pang pirata at sumigaw para sa pinuno. Tinanong ng lalaking may peklat sa mukha kung may dala siyang flare. Nag-alinlangan ng isa pang pirata, sinasabing maaaring maging delikado kung malaman ng pinuno ng Black Whale Fort na tinanggap nila ang kahilingang ito ng walang pahintulot. Sinabi ng kanilang pinuno na tigilan na ang reklamo at paputukin na ito. Niyurakan ng dangal ng Black Whale Fort. Kaunting sermon mula sa pinuno ay wala ng halaga ngayon. Habang itinaas ang signal flare, iniisip ng pirata na kapag ito'y pinaputok, darating ang taong iyon. Ang kinatatakutan ng lahat, ang hari ng tubig na nagdadala, isang halimaw na iniiwasan ng parehong orthodox at unorthodox na mandirigma. Sa ibang lugar, isang matandang lalaki ang nakaupo sa mesa, nagsusulat. Biglang may tumakbo papasok, sumisigaw na may pulang signal flare na pinaputok malapit sa ilog Yangtze. Agad tumayo ang matandang lalaki. Ngayon natin nalaman na siya ang dakilang estratego ng Merem Orthodox Alliance. Ayon sa ulat, ang pulang signal ay nakita 2 oras na ang nakalipas at maraming pirata ang humihiling na buksan ang mga tarangkahan ng ilog. Alam niyang mga pirata lang ang gumagamit ng pulang signal flare, kaya iniisip niya kung sino ang pumilit sa kanila na gawin ito. Tinanong niya ang kanyang tauhan kung alam nila kung bakit ito pinaputok, ngunit walang sagot ang mensahero. Ikinagalit iyon ng komandante. 2 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nila alam kung sino ang may kagagawan nito. Kung may sapat na lakas ang sinuman para kalabanin ng mga pirata, dapat silang kunin. Inutusan niya ang Celestial Alliance Squadron na agad magmabilisa at pumunta sa pasukan ng Western Canal upang tugunan ang protesta. Hindi nila maaaring hayaang makuha ng mga pirata ang Arwen Canal, ang ruta patungo sa Merem Orthodox Alliance. Nang tanungin niya kung saan pinaputok ang flare, nalaman niyang malapit ito sa Enwi Province. Nagulat siya dahil naroon ang Black Whale Fortress. Agad niyang itinatanong kung nasaan ang hari ng tubig Drageng. Sinabi sa kanya na ang pinakahuling ulat ay nagsasabing nasa malapit siya sa Jagal Prefecture. Dahil malapit ang lugar na iyon kung saan nakita ang pulang signal, malamang napansin na niya ito. Narinig iyon, agad na tinanong ng nakatatanda kung nasaan ang pinakamataas na ranggong miyembro, ang maliit na dragon ng mga pulubi na dumating para sa pagsusulit sa pasukan. Samantala, sa ibang lugar, may nagrereklamo sa 10 oras ng gabi dahil sa abala. Sinabihan na siya tungkol sa pulang liwanag pero nagtatanong pa rin kung bakit siya ginaisang para doon. Ang taong ito ang maliit na pulubi dragon ng sekta ng mga pulubi. Agad niyang sinubukang gisingin ng natutulog niyang kaibigan. Ang lalaki ay umungol lamang at inalis ang kamay nito dahilan upang magreklamo siya na ang mabuhok na lalaki ay amoy alak at kailangang bawasan ang pag-inom, inis na hindi pa rin nagigising ang kaibigan niya. Sumigaw siya rito. Sa wakas, damilat ang magandang binata, nagmumura at nagtatanong kung bakit siya ginaisang sa gitna ng gabi. Ipinaliwanag ng pulubi dragon na tinawag siya ng nakatatandang tiyuhin niya sa isang lugar at pupunta naman ang mabuhok na lalaki sa ibang lugar bukas. Kahit ganoon, tinanong pa rin ng lasing kung ano ang kinalaman niya doon na ikinainis ng pulubing dragon dahil magkakahiwalay sila ng matagal. Pero sinabi lang ng isa na umalis na siya. Nahihilo pa rin sa alak, ibinaba niya ang ulo at muling humilik, iniisip ng pulubing dragon na talagang mali ang napili niyang mga kaibigan.
Gayunpaman, wala nang oras para doon kaya tinanggal niya ang lubad sa kanyang baywang. Ibinigay niya ang lubad sa mensahero at sinabing hanapin ang mga pulubi sa may balon at ipa-search sa kanila ang hilagang tubig. Pagkaalis ng mensahero, nanatili munang nakahiga ang mabuhok na lalaki, sa kabamulong na pakiramdam niya ay kayanan niyang tumayo at malamang may kinalaman dito ang hari ng mga dragon sa tubig. Kaya talagang nagmamalasakit siya dahil ayaw niyang masaktan ng pulubi na kabalyero. Sa ibang bahagi ng ilog, may isang lalaking nakaputi na sakay ng maliit na bangka. Pagkatapos ay bumalik tayo sa laban na iniwan ng bida. Ang mga tauhan ay nanatiling magkakasama sa barkong kargamento, halatang kinakabahan. Samantala, tinapos ng batang patriarka ang huling pirata na umaatake pa. Matapos patumbahin ng isa pa, tumingin siya sa unahan at iniisip kung ano ang ginagawa ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang tiyuhin ay patuloy na binabayo ang mukha ng pirata ng mabibigat na suntok, pagkatapos ay pinabagsak ito ng hindi gumagalaw. Bigla, isang tunog ang nagpapaalala sa kanya na lumala na ang sitwasyon. Kahit ilan pa ang talunin niya, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pirata. Sinigawan niya si Fat Jack na magpatuloy. Wala silang oras para manatili dito. Agad na sumang-ayon ang pirata sa ilalim niya. Tinanong niya ang balyina kung may malapit na lugar para mag-angkla at nakatanggap ng pag-oo na may pag-aalinlangan, ngunit biglang may lumipad sa ibabaw ng bangka ng bida. Nararamdaman niya ito at tumingin sa itaas, saka nakita ang isang lalaking bumabagsak mula sa langit. Iniisip, ano ba yun? Bumagsak ang lalaki sa bangka na parang meteor at sumigaw tungkol sa ruta ng ilog Yangtze. Ipinakilala niya ang sarili bilang Little Beggar Dragon ng Beggar Sect at binalaan na poprotektahan ng New Rim Alliance ang lahat dito, kaya dapat silang umatras. Habang pinapanood siyang magbigay ng lektura sa lahat, iniisip ng bida kung sino ang taong ito. Bigla siyang nakaramdam ng alaala ng nakaraan at ng kanyang guro, at napagtanto niyang ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong tao, ngunit mas bata. Biglang narinig ang malakas na utos na huminto ang lahat ng bangka. Nagtataka ang bida kung nagawa nga iyon ng lasing. Isang lalaki ang nag-utos sa lahat ng disipulo ng Yangtze na magbigay galang sa punong commander, at isang malakas na sigaw ng paggalang ang umalingaw-ngaw mula sa bawat bangka. Ngayon, naintindihan ng bida kung sino ang tinutukoy nila at agad siyang tumingin. Isang puting buhok na lalaki ang dahan-daang lumalapit sakay ng maliit na bangka na dala ng isang matipunong lingkod, ikinagulat ito ng bida at ni Little Beggar Dragon. Ang lalaking iyon ay ang hari ng tubig na dragon. Agad na napagtanto ng bida kung gaano sila kalapit. Sinabihan niya si Fat Jack na lumiko agad dahil isa ito sa pinakamalalaking personalidad ng di-ortodoksong sekta at baka mabangga nila ito. Ang buong tauhan ay nagpupumilit na ipihit ang barko. Kahit ganoon, napakaliit pa rin ang agwat na parang banggaan na ang mangyayari. Nakikita ng pangunahing tauhan na malapit na silang magbanggaan, pero nanatiling kalmado ang lalaki at iniabot lang ang kanyang kamay. Sa isang haplos, nagpakawala siya ng lakas na nagtulak sa bangka palayo at binago ang direksyon nito. Nang tumalo ng dalawang lalaki sa barko ng bida, napagtanto niyang napahinto ang bangka gamit lamang ang dalisay na lakas at naisip kung gaano kalakas talaga ang taong ito. Ipinakilala ng hari ng tubig na dragon ang sarili at ang kanyang lingkod, sinulyapan ng grupo ng malamig na tingin. Agad na yumuko si Little Beggar Dragon sa pinuno ng ilog at sumunod ang batang patriarka. Nagbigay rin siya ng paggalang. Bigla namang gumalaw ang lalaki sa tabi ng hari ng tubig na dragon at agad naramdaman ng bida ang panganib. Sa susunod na sandali, may hawak na sakwelyo ang malaking lalaki, itinaas ito sa hangin. Pero hindi iyon ang pumukaw sa mata ng hari ng tubig na dragon. Ang mahalaga ay napansin ng isang bata na wala pang 20 ang galaw ng kanyang tauhan sa buong lakas ng enerhiya. Doon lang natin nakita ang sinasakal at naghahabol ng hininga. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, nagsalita ang bida. Tinanong niya kung bakit ang isang mahalagang tao ay nananakot ng mga bata at binalaan na maaaring makasira ito sa kanyang pangalan. Nakuha ng nakatatanda ang punto at sinabing hindi niya maaaring hayaan iyon mangyari. Tinawag niya pabalik ang tauhan niya at ibinagsak ng tauhan ng pulubi sa sahig na parang basahan. Pagkatapos ay pinakawalan ng nakatatanda ang kanyang aura at tinanong kung ngayon ba ang tamang oras para pakinggan ang paliwanag ng bida na nag-iwan sa kanya ng pag-aalala at pagkabigo. Kung nagkaroon lang sila ng kaunting oras pa, sana'y narating na nila ang Orthodox Alliance. Hindi siya makapaniwala na may halimaw na ganito ang lumitaw ngayon. Kung magalit siya, baka mas maaga pa siyang makaharap si Hades kaysa sa inaasahan. Kaya ipinaliwanag niya na naglalakbay lang siya sakay ng barko ng salakayin ng mga pirata at takutin ang mga karaniwang tao. Tinanong ng nakatatanda kung kumilos siya tulad ng isang kabalyero para protektahan sila. Pero patuloy na tumataas ang aura ng nakatatanda at alam ng bida na hindi siya lubos na naniniwala sa kwento. Kaya mabilis siyang nag-isip. Pagkatapos, may naisip siyang ideya. Ibinigay niya ang pangalan ng kanilang angkan at sinabing malamang hindi ito alam ng nakatatanda dahil hindi sila konektado sa MERM. Sa halip, sila ay isang pamilya na may malaking impluwensya sa gobyerno. Ang kanyang ama ay dating tagapayo ng imperyo at hanggang ngayon ay naglilingkod sa Nanjing, inaalagaan ng mga apo ng emperador. Sinasabi niya ang lahat ng ito dahil itinuro ng kanyang guro na kung nais mong magkaroon ng kalamangan sa sagupaan ng salita, ipakita ang makapangyarihang koneksyon at kung wala ka nito, magsinungaling ng walang pag-aalinlangan. Pero wala nang pakialam ang nakatatanda kung saan siya galing o kung sino ang kanyang ama. Napagtanto ng bida na hindi laging epektibo ang mga taktika ng kanyang guro. Sabi ng hari ng dragon ng tubig na ipinanganak siyang pirata at mamamatay siyang pirata at wala siyang pakialam kung MERM o ang gobyerno ang papatay sa kanya.
Ang sagot na iyon ay nagbigay ng kaba sa bida dahil kailangan niyang protektahan si Nengong Song at ang kanyang guro, pati na rin ang dandy na tinalo at itinali niya. Pero ano ang magagawa niya laban sa dalawang halimaw na hindi man lang niya magalusan, lalo pat kasama pa ang tagapagbantay, pagkatapos ay naalala niya ang isa pang aral mula sa Celestial na tagapayo. Ang negosasyon ay may dalawang mahalagang tuntunin. Gamitin ang kinatatakutan ng kalaban upang guluhin sila o gamitin ang gusto nila upang makuha ang kanilang loob. Kaya nakiusap siya sa lalaki na makinig ng mabuti at huwag agad maghusga. Sinabi niyang ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi kailanman layunin bilang isang banta. Ang talagang nais niya ay awa at napalampasin ng matanda ang 12-dosenang barkong kanyang pinalubog. Upang mangyari yon, nag-alok siya ng kabayaran, iniisip na hindi magagalit ang isang pirata sa ideyang iyon. Naging interesado ang matanda at nagtanong kung pera ba ang inaalok niya. Pinilit ng bida at tinanong kung magkano ang gusto niya, ngunit ngumiti lang ang matanda at biglang tumawa ng malakas. Ang naiisip lang ng bida ay nasarana ng bait ang matanda, parang nanalo lang sa loto. Maya-maya, lumapit ang nakatatanda at sinabing gusto niya ito. Napaatras ang bayani sa gulat. Sinabi ng matanda na tumingin siya sa buwan at sa mga taong nanunood mula sa itaas. Ang lahat ng mga lalaking may espada ay kabilang sa ortodoksong alyansa ng Merem. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ng bida kung bakit wala ni isa sa kanila ang gumagalaw na nag-iwan sa kanya ng pagkalito dahil tila halata ang sagot. Sabi ng matanda na kahit pag-usapan nila ang katarungan o kabayanihan, sa huli, ang tinitimbang lang nila ay kung ano ang pakinabang sa kanila. Kung pati ang mga ortodoksong sekta ay ganoon din ang asal, bakit handang gumastos ang bida para iligtas ang lahat? Nag-aalinlangan siya dahil imposibleng maniwala ang matandang ito na ang tunay niyang dahilan ay pigilan ang alagad ng kaguluhan at iligtas ang mundo. Habang pinag-aaralan siya ng matanda, unti-unti niyang nakikilala ang kanyang personalidad, bagamat hindi pa rin niya matansya kung gaano siya kalakas sa hinaharap. Gayunpaman, hindi siya maaaring gumawa ng padalos-dalos na hakbang laban sa isang taong walang mawawala, kaya iisa lang ang pagpipilian. Subukin siya mismo. Tinawag niya ang bata at sinabi na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ayusin ng pera. Agad namang hinugot ng bodyguard ang kanyang sandata na ikinagulat ni Little Beggar Dragon. Agad na sumugod ang bida, sumisigaw na baliw ang matanda, ngunit bago niya mapigilan, paparating na ang atake. Doon niya napagtanto na ang atake ay para kay Little Beggar Dragon, kaya sinalo niya ito. Napako sa gulat ang pulubi habang sumisigaw ang bida na tumakbo siya. Sinamantala ni Little Beggar Dragon ang pagkakataon na tumalon mula sa barko, iniwan ang bida na mag-isa, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas at isang mabigat na suntok ang tumama sa kanyang dibdib. Nanatili siyang nakatayo sa pamamagitan ng purong determinasyon, iniisip na kailangang matapos ito sa isang hampas. Ang kalaban niya ay isang dalubhasang mandirigma na gumagamit ng pinahusay na enerhiya at kung magtagal ang laban, tiyak na matatalo siya. Kaya tinipon niya ang lahat sa isang atake gamit ang pinakamalinis na enerhiya na mayroon siya. Ang espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa sa panloob na enerhiyang nakaimbak sa core, ngunit nang makita ito ng lalaki, ngumiti lang siya. Hindi maintindihan ng bida kung bakit hanggang sa umatake ang matanda mula sa likuran niya. Bumagsak siya sa lupa, pilit nilalabanan ang pagkawala ng malay, pero sa huli ay nawalan siya ng malay, naipit sa pagitan ng dalawang halimaw. Bago siya tuluyang mawalan ng sarili, iniisip niya kung paano ang isa sa mga dakilang pangalan ng hindi ortodoksong mundo ay maaaring lumaban ng duwag, tinatawag ang matanda na taksil, habang ang nakatatanda ay ngumingiti lamang. Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang paningin ng bida. Ang batang patriarka ay sumigaw para sa kanyang tiyuhin, ngunit binalaan siya ng hari ng tubig na dragon na huwag gumawa ng anumang kalokohan. Hindi niya maaaring hayaang manatili siyang nakapako sa nakakahiyang takot, kaya itinaas niya ang kanyang espada, alam niyang kailangan niyang iligtas siya. Impressed ang matanda na makita ang bata na patuloy na lumalaban ng buong tapang at napansin ang pinahusay na enerhiya ng espada sa kanyang talem. Mahina at hindi pa buo, pero tiyak na ito'y pinahusay na enerhiya ng espada. Ngayon iniisip ng matanda kung saan nanggagaling ang mga taong ito. Ang isa ay lumaban sa kanya, at ang isa naman ay nakawala sa kanyang enerhiya ng pagkakakulong. Gayunpaman, halata niyang hindi maganda ang kalagayan ng bata. Mukhang nilamon ng kanyang demonyong kalikasan ang kanyang isipan. Napatawa ng bahagya ang matanda at tinanong kung siya ba'y inapo ni Changson. Ngunit binaliwala ng batang patriarka ang tanong at sumugod ng buong lakas. Habang naghahanda siyang sumipa, sinabi ng matanda na hindi niya siya maaaring patayin bago makita siyang lumaki bilang isang adulto. Ang sipa ay hindi nakatutok sa batang patriarka. Bumagsak ito sa deck. Ang lakas ng impact ay nagpadala ng mga alon na gumulong sa paligid ng barko. Makalipas ang ilang sandali, sa isang kagubatan, naamoy ng ating bayani ang masarap na pagkain at nagising mula sa malalim na tulog. Nakita niya ang mangkok ng karne habang pinapanood siya ng tagapagbantay ng Sea Dragon habang kumakain. Nalilito siya ay nag-atubili hanggang may nagsabi sa kanya na kumain. Si Jungsan ang hamuli at nagluto nito mismo. Napagtanto niya na nasa kagubatan siya kasama ang hari ng tubig na dragon, ang kanyang bantay, at ang pirata. Sabi ng matanda na ang lumalaking bata ay dapat kumakain ng karne at umiinom ng alak, pero ang mahalaga lang sa ating bayani ay si Song at ang kanyang maestro. Tumataas ang galit niya habang hinihingi ang nangyari sa iba. Bago siya makakilos, sinabi ng matanda na pinatawad niya sila at ipinadala sa Orthodox Merem Alliance.
Dagdag pa niya na ang batang mula sa angkan ng Namgam ay bahagya lamang nasaktan at magiging maayos pag nagising. Kahit hindi siya malapit kay Changson, hindi niya sisirain ng isang batang usbong. Sa narinig, nakahinga ng maluwag ang ating bayani na ligtas ang kanyang alagad. Pero agad siyang nagutom at pinaalala ng matanda na binalaan na siya. Kumuha siya ng piraso ng karne, iniisip kung may lason ito pero hindi na niya inintindi at inamin na masarap ito. Napansin niya ang matandang nakatingin sa kanya habang kumakain, sinasabihan siyang magpatuloy na may tusong ngiti na parang may binabalak. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang medikal na silid kung saan may nagsabi na ito na ang huli. Maliit na mga karayom ng acupuncture ang inilalagay sa katawan ng isang lalaki. Pagkatapos nito, nag-relax ang matanda habang nakahiga ang binata na puno ng karayom. Sinabi ng nakatatanda na ang hari ng tubig na dragon ay kakaibang mabait na ikanalito ng batang pulubi na dragon. Sabi ng matanda na kahit isa siyang kinatawan ng mga pulubi, isa pa rin siyang hanggal kung wala ang tulong ng water dragon, nagkaroon na sana siya ng energy deviation at naging baldado. Sinabi ng doktor na hindi lang niya pinigilan ang demonyong enerhiya. Binuksan din niya ang mga meridian ng bata. Iniwan nito ang pulubi na nagtataka kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit umalis ang matanda upang magpadala ng liham, sinasabing kailangan niyang pakalmayan ang galit ng Sword King ngayong kumalat na ang balita. Naiwang mag-isa, inalala ng pulubi na dragon ang sandaling walang takot na hinarap ng batang patriarka ang hari ng tubig na dragon. Pag-angat niya ng paa at ibinuhos ang enerhiya rito, winasak niya ang deck bago pa man maabot siya ng batang patriarka. Sa isang saglit, parang bumalik sa normal ang kanyang mga mata, at sa malamig na tinig, iniutos ng matanda na umalis ang lahat. Ang tinutukoy niya ay ang mga miyembro ng Miram Alliance na walang magawa kundi panoorin habang binuhat nila ng kanyang tauhan ng bida pabalik sa barko. Ang tanging naiwan ay ang pulubi na pilit tinutulungan ng batang patriarka. Sa kasalukuyan, iniisip niya kung ano talaga ang nangyari roon at bakit dinala si G. Yu. Balik sa kagubatan, 3 pirata ang nakaupo sa tabi ng apoy kasama ang ating bida at inabutan siya ng bodyguard ng isa pang piraso ng karne. Tinitingnan ng maamong mukha na yon, hindi makapaniwala ang ating bayani na ito ang parehong tao na parang tigre sa labanan. At hindi lang siya ang ganito, ang isa pa ay mukhang halimaw noon pero ngayon parang lasing na matandang lalaki lang sa tabi. Kaya't napaisip ang ating bayani kung paano nagbabago ang isang tao ng ganito. Inalok ng matanda ang binata ng alak at tinanong kung ilang taon na siya. Uminom muna si Yu bago sumagot na siya'y 17. Nagulat ang matanda. Ganito na siya kahusay kahit hindi pa umaabot ng 20. Tinanong niya kung sino ang nagturo sa kanya na agad nagpagduda sa ating bida. Muling iginiit ng matanda, nais niyang malaman ang kanyang guro, kaya sinabi ng bida na natutunan niya mula sa bayaw niya mula sa makapangyarihang angkan sa Hubei. Sabi ng hari ng tubig na bahagyang dragon na bahagi iyon ng rehiyong militar, kaya kabisado niya ang mga martial arts doon. Ang estilo nila ay simple at makapangyarihan. Walang katulad ng eksaktong makinis na galaw ng bida o ang kakaibang kapangyarihan na ginamit niya sa tauhan na hindi mukhang normal na enerhiya. Kung tutuusin, parang mas dalisay pa nga. Nagulat ang ating bayani na napansin iyon ng matanda na hindi man lang nakita ng Sword King. Tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang pakialam ng matanda. Sabi ng matanda, syempre interesado siya. Hindi pa siya nakakita ng sino man na gumamit ng enerhiya na ganoon kaiba. At kung ang bata ay natuto lamang mula sa kanyang bayaw, wala siyang tunay na guro sa Mirem. Iyon ay ikinatuwa niya. Habang alam ng bida na hindi niya maaaring banggitin ang 6 na ortodoksong santo, itinuro siya ng hari ng tubig na dragon at sinabi na gusto niya siyang maging alagad. Ang kahilingan ay ikinagulat niya. Dagdag pa ng matanda na balak niyang pagbayarin siya sa gulong ginawa niya, pero patatawarin niya ito kung magiging estudyante niya siya. Naguguluhan si Yu sa kanyang mga iniisip, dapat siyang maging bayani na magliligtas sa Mirem, kaya ang pagiging alagad ng pirata ay walang saysay. Parang napagdesisyonan na ng matanda, pero mabilis na humiling ng 1 minuto ang bida. Lalo lang nainis ang hari ng tubig na dragon at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng bida na ang kanyang ama ay isang iginagalang na iskolar at dating tagapayo ng imperyo, kaya hindi siya maaaring maging alagad ng pirata. Patuloy niyang binabanggit ang mga dahilan ng pagtanggi, habang tahimik na nakikinig ang matanda. Pagkatapos, tinanong ng matanda kung makakatulong ba ang isang palo para magbago ang isip niya at sumunod. Ang nakakatakot na aura na iyon ay bumagsak sa bida at pinatigas siya sa takot. Nagpatuloy ang matanda, sinasabing ang mga pirata ay nangangailangan ng likas na talento na para bang isinilang ang bata para rito. Nanginginig, hindi makita ng ating bida ang anumang paraan para makatakas. Habang itinatakip ng matanda ang kanyang manggas, sinabi niyang masyado ng maraming iniisip ang bata at kailangang paluin ang mga iyon. Di nagtagal, umalingaw-ngaw ang mga ungol at hampas sa kagubatan. Ilang oras ang lumipas, patay na ang apoy at nakaluhod ang bagbog na bida sa harap ng matanda. Tinanong kung nakapagpasya na siya, matigas pa rin niyang hinihiling ang kaunting oras pa, ngunit nang magsisimula na ulit ang pambubugbog, bigla niyang sinabi na magiging alagad siya nito. Sa isip niya, wala nang halaga kung iyon ang kinakailangan, gagawin niya ito. Alam niyang hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras, kaya hinihiling niyang pansamantala lang ito dahil kailangan niyang hanapin si Huang Duoxium at makarating sa Orthodox Merem Alliance. Kailangan niya ng impormasyon tungkol sa pangalawang nilalang at si Huang Duoxium ang susi. Para magawa yon, kailangan niyang makarating sa alyansa ng mabilis hanggat maaari. Kahit namamaga ang isang mata, pinatatag niya ang loob at nagpapatuloy.
Sinabi niya sa bagong guro na walang sino man ang dapat makaalam na naging alagad niya siya. Kung mangyari yon, para siyang palakang nakatingin lang sa ilog Yangtze. Sabi niya gusto niyang matuto pa, palawakin ang ilog na iyon sa mga dagat hanggang sa buong mundo, isang sagot na kahit ang matanda ay napahanga. Gayunpaman, binalaan niya na kung nagsisinungaling ang bata, buburahin niya ito pati na ang lahat ng konektado sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang tauhan at inutusan itong ipaalam sa mga pirata na si Yu Haiyan ang bagong batang Panginoon ng ilog, ngunit panatilihing lihim ito. Sa matigas na tingin, binalaan niya na kung may tumagas na balita, mabigat ang parusa. Maya-maya, umalis ang bida sakay ng maliit na bangka, kamakaway ng may magaan na tawa sa mga pirata. Kahit umiiyak, sinasabi niya sa sarili na ang kahihiyan na ito ay bahagi ng kanyang maingat na plano, at ngayon ang mga pirata sa ilog ay parang mga tauhan niya na lang. Kapag nakuha na niya ang elixir mula sa mahiwagang nilalang, makakatakas na siya sa kamay ng matandang iyon. Samantala, nakaupo ang hari ng tubig na dragon sa isang bato, kalmadong umiinom. Saglit niyang ninamnam ang katahimikan, ngunit hindi ito nagtagal. May biglang sumigaw na ang demonyo ng tubig ay isang walang hiya. Si Changson, galit na galit habang papasok. Narinig niyang iniwan ng Water Dragon King ang anak niya na sugatan at walang malay, at tinanong ng matanda kung ano ang sinasabi niya. Doon niya natanto na ang tinutukoy ni Changson ay ang binata mula sa barko, at sinabi niyang nalaman niya lang iyon kalaunan. Dagdag pa ng matanda na narinig din niyang binuksan ng pirata ang mga meridian ng anak niya na ikinagulat ng hari ng tubig na dragon, pero agad itong nainis, iniisip kung bakit nagagalit si Changson imbes na magpasalamat. Hiniling ni Tameson na ibigay sa kanya ang bida at nanumpang gagawin niyang dagat ng dugo ang ilog kung may masaktan man kahit isang hibla ng buhok ng bata. Napaisip ang pirata na si Tameson marahil ang guro ng bata at sinabi ng matanda na maaari nga silang magkaroon ng ganitong uri ng ugnayan. Ngunit ang kakaibang reaksyong ito ay lalong nagpatibay sa Water Dragon King na si Changson ay hindi ang guro ng bida. Dahil ang bata ay ngayon ay kanyang alagad, iniisip niya kung ano ang gagawin kung hindi niya ito maibalik. Nagngingit-ngit ang patriarka sa mga salitang iyon, nagsimulang mag-ipon ng lakas at isinumpa ang pirata. Sumugod siya agad at humataw upang tag-in ito, ngunit damit lamang ang natamon. Sumabog sa galit ang hari ng tubig na dragon, tinawag siyang walang kwentang eskrimador. Tumalon siya pabalik sa isang piraso ng kahoy sa ilog, sinasabing kung tumama ang atake ay napatay na siya. Sumigaw siya, tinatanong kung talagang sinusubukan siyang patayin ng matanda. Sagot ng patriarka na hindi siya pumunta roon para maglaro at sinabing pauuwiin niya ito na dala ang pangit niyang ulo. Sa narinig na insulto, labis na nagalit ang hari ng mga pirata at nagsimulang mag-ipon ng lakas, hinahamon siya sa isang laban ng isa-isa upang malaman kung sino ang magwawagi. Habang magtatagpo na ang dalawang halimaw, dumating ang lingkod ng hari ng tubig na dragon dala ang isang baboy na siya mismo ang hamuli. Tumigil siya, nagtataka sa kanyang nasasaksihan. Bigla na lang nagtanong ang matanda kung ano bang ginagawa nila. Sinabihan niya silang tumigil. Matagal nang umalis si Yuan at dapat nasa destinasyon na siya ngayon. Tumalon pabalik sa lupa ang pirata at sinabing totoo ang sinasabi niya. Alam ng patriarka na kahit pirata, bihira magsinungaling ang lalaking ito, kaya ibinaba niya ang espada at nagpasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. At nagbulong ang matanda na sana sinabi niya iyon mas maaga. Tinawag ng pirata ang kanyang tauhan. Inihagis ng lalaki sa kanya ang lumang bote ng alak. Pagkakuha nito ng maayos, inalok niya ang patriarka ng inumin bago umalis, umaasang maayos ang lahat. Tinanggap ito ng matanda, iniisip na magiging maayos ang lahat basta't ligtas si Yuan. Ngunit si Yuan ay malayo sa pagiging ligtas. Dalawang espada ang nakatutok sa kanya, isang buong armada at pulutong ang nakapaligid sa kanya, kaya sinabi niyang mukhang isang hindi pagkakaunawaan ito. Sabi nila, tanging ang Morem Alliance lang ang makakapag-ayos ng hindi pagkakaunawaang iyon. Wala namang problema kay Yuan. Kailangan din naman niyang pumunta roon, kaya nakikisabay na lang siya sa ngayon. Hindi nagtagal, bumukas ang mga tarangkahan ng ilog. Dinala siya sa lungsod sakay ng karwahe. Sumandal si Yuan sa bintana upang tumingin sa paligid. Ang lungsod ay napakalaki at siksik na parang kagubatan na gawa sa mga gusali, hindi niya may tatago ang paghanga. Naalala ng lalaking katabi niya na narinig niyang tinalo ng batang ito ang mga tulisan sa bundok mag-isa at nakipaglaban pa sa mga pirata. Ngunit sa ngayon, mukha lang siyang inosenteng bata. Samantala, mas malaki ang iniisip ni Yuan. Kung mapipigilan niya ang kaguluhan sa unahan, maaari siyang maging bayani, ang kininang-angka ng Yu bilang sarili niyang yaman, at maging pinuno ng Orthodox Morem Alliance. Iyon ang magiging perpektong plano para sa pagreretiro, pero kailangan muna niyang hanapin ang maayos na nakabihis na lalaki. Di nagtagal, narating nila ang palasyo ng alyansa at sinabihan na ito ang opisina ng tagapayo sa militar. Ngunit pagdating nila sa palapag ng tagapayo at binuksan ang pinto, nagulat ang escort sa kanyang nakita. Agad siyang lumuhad, ipinakilala ang sarili bilang Vice Captain ng Celestial Dragon Squadron at nagbigay pugay sa leader ng Alliance. Sa likod ng tagapayo ay nakatayo ang isang lalaking nakaputi na unang bumati kay Haina. Ngunit nanatiling kalmado si Haina sa harap niya. Nang lumingon ng lalaki, tinanong ng matandang may balbas kung siya si Yu Haina at alaman natin na ito si Li Haoxiong, ang puting marshal. Ramdam ni Haina na kahit ang banayad na tinig nito ay nakakapanghina. Hindi ito intensyon na pumatay, kundi ang bigat ng isang tunay na makapangyarihan, sapat para magpatigil ng tao. Naalala niya ang sinabi ng kanyang master na kung ang taong ito ay nabubuhay at lumalaban sa harapan, maaaring napigilan nila ang alagad ng kaguluhan.
Matapos marinig ang tamang pagpapakilala ng binata, napagtanto ng matanda na si Haina ay 17 pa lamang ngunit napakahusay na. Ang matatalim at nag-aalab ng mga mata na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang dragon, lalo siyang nakakasiguro na nakilala ni Haina ang hari ng tubig na dragon. Sa harap ng dalawang ito, alam ni Haina na ang isa ay ang guro ng kanyang guro at ang isa ay ang pinuno ng alyansa, maging ang kanyang master ay iginagalang. Para bang itinapon siya sa lungga ng tigre, kaya pinatatag niya ang kanyang sarili. Tinanong ng tagapayo kung siya ang nagdulot ng gulo sa Yangtze. Sumagot si Haina na ang kanyang ama ay ang tagapayo ng imperyo, kaya hindi niya kayang magbulag-bulagan sa mga taong nagdurusa sa ilalim ng mga pirata. Mukhang kapanipaniwala na kumilos siya para sa katarungan, pero nagtataka pa rin ang matanda tungkol sa lalaking nasa gitnang edad na kasama niya. Nang magkunwaring naguguluhan si Haina, nagpatuloy ang pagtatanong. Nilinaw ng tagapayo na ang tinutukoy niya ay ang maayos ang bihis na lalaki na nakipaglaban sa pirata bago pumasok si Haina. Napagtanto ni Haina na si Huang Dixiang ang pinag-uusapan nila. Sigurado siyang natanong na ang lalaki pero malamang hindi nito sinabi ang tunay na pakay ni Haina. Kaya ang kailangan lang ni Haina ay isang magandang dahilan para sumali sa laban na iyon. Ngunit bigla na lang kumilos ang isa sa kanila para umatake at napansin ng pinuno ng sekta na nakatuon ang pag-atake sa babae. Agad siyang kumilos at sumugod din. Kasabay nito, hinawakan niya si Haina at tinanong ng isa pang lalaki kung ano ang ginagawa niya. Tulad ng isang tunay na pilosopo, sinabi niyang iyon ang sagot niya. Kusang gumalaw ang katawan ni Haina para protektahan ng isang tao. Mukhang natuwa ang matandang lalaki at alam ni Haina na gumagana ang kanyang palabas. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa lalaki pero tumutol ang tagapayo. Bakit siya masyadong nagmamalasakit sa isang taong sinasabing wala siyang kaugnayan, lalo na pagkatapos niya itong tratuhin ng ganoon kabagsik? Biglang pinukpok ni Haina ang mesa at sinabi dahil muntik nang madamay ang mga inosenteng tao sa panganib dahil sa taong iyon. Siyempre, lahat ito ay palabas at malamang na maniniwala na sila. Sinabi ng matanda na ang lalaki ay nasa bilangguan, iniimbestigahan tungkol sa nangyari, at tinanong kung gusto siyang makita ni Haina. Agad na naramdaman ni Haina ang patibong. Inalok ito ng napakadali. Malamang sinusubukan nilang alamin kung bakit niya iniligtas ang lalaking iyon sa pamamagitan ng pag-obserba sa kanyang reaksyon sa interogasyon. Gayunpaman, may tusong ngiti sa loob, nagkukunwari siyang kumagat sa pain dahil kailangan niyang malaman kung nasaan ang millennial sea snail. Kaya sinabi niyang ikalulugod niyang makilala siya, lalo na matapos ilagay ng taong iyon sa panganib ang iba para lang iligtas ang sarili. Pinag-aaralan ng matanda ang sagot ni Haina na hindi pa rin lubos na kumbinsido. Gayunpaman, sinabi niyang ipapaalam muna niya sa pinuno ng mga bantay habang iniisip kung hanggang kailan kayang panindigan ng batang ito ang kanyang palabas. Habang paalis na si Haina, tinanong ng lalaki kung bakit siya pinalaya ng hari ng dragon sa tubig. Sabi ni Haina na pinili ng pirata na bayaran ng pinsala sa pamamagitan ng pagbabayad para sa mga lumubog na barko at pagpapagamot sa mga nasugatan. Agad na nagtanong ang matanda kung sa tingin niya ay mga tanga sila. Sa lahat ng loika, dapat pinatay na siya ng pirata. Pamenos na sinabi ni Hayan na tanungin na lang nila mismo ang pirata. Pinalaya siya matapos mangako ng kabayaran, ganoon lang kasimple. Sa isang saglit, nainis ang nakatatanda sa batang ito, pero hindi nila siya maaaring pigilan ng matagal dahil tiyak na magdudulot ng gulo ang hanggal na iyon na labis na mahal ang kanyang anak. Kaya natapos ang tensyonadong usapan at pinalaya si Hayan. Pagkatapos ay lumingon ng mensahero sa pinuno at nagtanong kung gaano karami sa kwento ni Hayan ang dapat nilang paniwalaan. Ang sagot, wala ni isa, pero talagang nakakaintriga ang batang iyon. Habang nakatingin sa bintana, sinabi ng pinuno na walang laman ang energy core ng bata na nagpaisip sa isa kung itinatago ni Hayan ang kanyang lakas. Ngunit sinabi ng pinuno na wala talaga siyang taglay na enerhiya. Napagtanto niya ito nang pigilan niya ang pag-atake ni Hayan na nagpatibay sa hinala niyang gumagamit ang bata ng bagong uri ng kultibasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi mag-aaksaya ng panahon ang hari ng espada at ang hari ng dragon ng tubig sa kanya ng walang dahilan. Sinabi niya na dapat nilang panatilihin si Hayan sa kanilang panig dahil maaaring makatulong ang batang ito sa kanilang plano. Sinimulan ng tagapayo na buksan ng pulang scroll sa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang tipunin ang mga nakatagong dragon mula sa bawat rehiyon sa iisang pangkat, ngunit mabagal ang progreso. Ang mga nakatagong dragon ay alinman sa magiging mga pinuno ng kanilang mga sekta o ang puso ng lakas ng bawat pangkat kaya't hindi sila madaling kunin. Binanggit ng matanda na nakita niyang umangat ang katawan ni Song sa panibagong antas salamat sa hari ng dragon na tubig. Pagkatapos ay iminungkahi niyang ipakilala si Yuhon sa mundo, isang batang mandirigma na lumaban mag-isa sa kuta ng Black Whale at bumalik ng buhay. Galing siya sa isang iginagalang na angkan at gwapo rin, talagang perpektong batang henyo. Pwede pa nga nilang ikalat ang chismis na si Namdong na naglakbay kasama niya ay nakarating na rin sa mataas na antas. Ngunit sinabi ng matanda na ito'y mungkahi lamang at ang desisyon ay nasa tagapayo. Pagkatapos makipag-usap sa mga nakatatanda, pumunta si Hayan sa ibang lugar. Tinitingnan ng isang tao roon na pailing siya at tinawag itong kahabag-habag. Si Batang Song, balot na parang mommy at umiiyak para sa kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay lumitaw ang maliit na pulubi at tinanong kung sasali si Hayan sa koponan ng nakatagong dragon. Napansin din ni Hayan na naroon si G. Nakikita ang respeto na ipinapakita ng lalaki sa kanya ngayon, alam ni Hayan na ito ang perpektong pagkakataon para gawing lingkod niya ito. Ang problema ay kung paano, hindi niya basta-basta pwedeng bugbugin ito, ganoon din ang iba pang mga maestro niya.
Pagkatapos ay narinig niya ang pulubi na binanggit ang listahan, sinasabing nasa listahan din sina Siddiq at Moria. Agad na inagaw ni Hayan ng papel habang tumututol ang bata na hindi niya dapat itong basahin. Ang koponan ng nakatagong dragon ay dapat manatiling lihim. Ngunit nang suriin ni Hayan ang listahan, nakita niyang naroon ang lahat ng kanyang mga maestro. Naroon si Chanso ng tangkla na nagsasanay sa pamamagitan ng pagpapakagat sa kanya ng mga ahas. Si Hayan Heo ng udang ay kayang balansehin ang isang punong banga sa dulo ng kanyang espada nang hindi natatapon ng kahit isang patak. Si Hayan Gang ng Shaolin ay nagmumuni-muni sa ilalim ng talon. At si Jai Galmori, ang celestial strategist, ay nagsabi na ang langit ay mukhang nakakatakot na maganda ngayon. Nakikita ang lahat ng mga pangalan, nagsimulang gustuhin ni Hayan na tipunin ang lahat ng kanyang mga master at pamunuan sila mismo. Inamin niyang hindi niya mapigil ang ma-excite sa muling pagkikita nila, kaya't nagtaka ang pulubi kung bakit bigla siyang nakaramdam ng ginaw. Di nagtagal, malinaw na plano rin ni Hayan na sumali sa grupo ng nakatagong dragon. Kung nagustuhan mo ang video, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Hanggang sa muli!